Doktor, huwag kang mag-alala. Kahit na anong mangyari sa kanya, pumirma na siya ng lahat. Ang asawa ko handang mamatay para sa akin. Yan ang papel niya sa buhay, ang magsilbi sa akin hanggang sa huling hininga. Narinig ko ang bawat salita. Malinaw, tumpak, walang pagkakamali. Ngunit hindi ko kayang kumilos. Hindi ko kayang imulat ang aking mga mata ng buo. Hindi ko kayang igalaw ang aking mga daliri sa ilalim ng manipis na kumot ng ospital. Para akong natigilan sa sariling katawan, nakikinig sa boses ng lalaking pinakasalan ko, 3 taon na ang nakararaan, habang pinag-uusapan niya ang kamatayan ko na parang isang transaksyon lamang. Tama, Dante. Kailangan lang nating tiyakin na walang magtatanong pagkatapos. Sagot ng boses ni Dr. Salazar, ang parehong doktor na may mainit na ngiti tuwing bibisita siya sa akin nung mga nakaraang linggo. Ang anesthesia complication ay karaniwan na, hindi na ito iimbestigahan ng malalim. Perpekto, sabi ni Dante. Basta't maayos ang lahat, makukuha natin ang lahat. Ang puso ang atay, ang mga bato, lahat ng kailangan natin. Ang puso ko, ang atay ko, ang mga bato ko, pinag-uusapan nila ang mga bahagi ng aking katawan na parang mga paninda sa palengke. Ang lalaking sinamahan ko sa hirap at ginhawa, ang lalaking inalagaan ko tuwing siya'y may sakit, ang lalaking sinabing mahal niya ako, pinagpaplanuhan niya ang pagkamatay ko. Naramdaman kong may tumutulong luha sa aking mga mata, ngunit hindi ko malang namalaya na umiiyak na pala ako. Ang dibdib ko'y naninikip parang may malaking batong nakadagan. Ang mga kamay ko'y nanginginig sa ilalim ng kumot, ngunit hindi ko kayang ilabas ang mga ito. Hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang sumigaw. Natigilan ako sa takot, sa sakit, sa pagkawasak ng lahat ng pinaniwalaan ko. 3 taon. 3 taon kong ibinigay ang lahat sa lalaking yon. Mula sa unang araw na naging mag-asawa kami nigurado kong laging may mainit na pagkain sa mesa kapag umuuwi siya. Kinukusot ko ang kanyang mga damit kahit pagod na pagod ako sa trabaho. Tinitiis ko ang mga masasakit na salita ng kanyang ina si Erlinda na mula pa lamang sa simula ay malinaw nang hindi niya ako gusto. Hindi ka bagay sa anak ko, sabi niya sa akin noon. Pero sige, kung yun ang gusto ni Dante, wala akong magagawa. Sa tuwing sasabihin ni Dante na may sakit siya, ako ang nandyan. Tuwing lalagnatin siya, ako ang napupuyat. Tuwing sasabihin niyang pagod siya sa trabaho, ako ang magmamasahe ng kanyang mga balikat. At noong sinabi niya may kidney failure siya, hindi ako nagdalawang isip. Ibibigay ko ang kidney ko sa'yo. Sabi ko sa kanya umiiyak. Buhay mo ang mahalaga. Nakangiti siya noon. Hinalikan niya ang noo. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang yon mga kasinungalingan pala. Ang mga ngiting yon mga maskara. Ang mga mata niyang tumitingin sa akin na parang ako ang kanyang mundo, mga bintana sa isang kaluluwang walang laman. Naalala ko ang aking ama. Bago siya mamatay, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, huwag mong hayaang gamitin ka ni Numan, anak. Ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang kalimutan mo ang iyong sarili. Huwag mong ibigay ang lahat sa taong hindi kaya magpahalaga sa'yo. Hindi ako nakinig. Akala ko mas alam ko. Akala ko ang pag-ibig ay nangangahulugang ibigay ang lahat kahit na anong kapalit. Hindi ko alam na ang lahat na yon ay kasama na pala ang buhay ko. Excuse me, Mrs. Villarreal? Napamulat ako. Nasa harapan ko ang isang nurse na katakingin sa akin na may kakaibang ekspresyon. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay. May dala siyang isang bag ng damit kulay, abo mukhang uniforme ng janitor o utility staff. Kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Bulong niya nakatingin sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig. Huwag kang umakyat sa operasyon. Hindi nila kukunin ang bato mo. Kukunin nila ang buong buhay mo. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makapagsalita. Ang pangalan ko ay Nerissa. Mabilis na sabi niya, inilalagay ang bag sa tabi ko. Nakita ko ang mga dokumento. Si Dante, hindi siya may sakit. Wala siyang kidney failure. Ang lahat ng yon ay gawa-gawa lamang. Ang plano nila si Dr. Salazar, ang iyong asawa, ang iyong biyen, anang patayin ka sa operating room. Ibebenta nila ang iyong mga organo. Ang mga salita ay parang latigo na humahampas sa akin. Ang bawat panganusap ay isang kutsil
Yun na mas malalim na tumutusok sa aking dibdib. Hindi siya may sakit. Hindi siya may sakit. Ang lahat ng pag-aalala, lahat ng pag-aalay, lahat ng pagmamahal, lahat ng yon ay kasinungalingan. May pera na silang natanggap. Patuloy ni Nerissa nanginginig ang boses. Isang malaking halaga mula sa mga buyer. Kailangan mo umalis. Na yon. Bago pa huli ang lahat. Tiningnan ko ang uniforme. Tiningnan ko ang pinto. Sa labas, naririnig ko ang mga yabag papalapit. Ang boses ni Dante. Doktor, handa na ba ang lahat? Ayokong maantala. Kailangan mo magbihis, bulong ni Nerissa. Sundan mo ako sa service exit. May daan kami sa basement, ang loading area para sa mga basura. Hindi ka nila makikita doon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinubad ko ang hospital gown. Ang bawat paggalaw ay parang mabigat na mabigat, parang may pumipigil sa akin. Ngunit sa bawat piraso ng damit na isinusuot ko, may bago akong nararamdaman. Hindi takot, hindi kalungkutan. Isang bagay na mas matindi, mas malamig. Patient Selina Agbayani, please proceed to operating room 2. The surgical team is ready. Ang tinig mula sa speaker ay tumunog sa buong koridor. Agad na tumunog ang aking telepono. Si Erlinda. Pinindot ko ang answer. Anak, malapit na ang operasyon. Nandito kami ni Dante nagdarasal para sa'yo. Pagpalaing ka nawa ng Diyos. Ang boses niya ay puno ng pagkukunyaring. Pag-aalala ang parehong boses na tumawag sa akin na anak tuwing may kailangan siya. Ngunit hindi ko narinig ang pagmamahal. Narinig ko ang pagtataksil. Opo, nanay. Sagot ko, pinipigilan ng aking boses na manginig. Salamat sa pagdarasal. Pinatay ko ang tawag. Tiningnan ko si Nerissa. Kung gusto nilang patayin ako, dapat yakin nilang patay na talaga ako. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga salitang yon. Hindi ko alam kung sino ang babaeng nagsalita. Ngunit naramdaman ko ito sa kaibuturan ng aking pagkatao, isang pangako, isang panunumpa, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Mabilis akong sumunod kay Nerissa. Dumaan kami sa mga corridor na hindi ko alam na mayroon pababa sa hagdan na makitid at madilim. Ang amoy ng antiseptiko ay napalitan ng amoy ng basura at mamasa-masa. Sa dulo ng isang mahabang hallway, may bakal na pinto na may nakasulat na service, exit, authority personnel only. Bago ako lumabas, hinawakan ako ni Nerissa sa braso. Sigurado ka ba kapag lumabas ka ng pinto na ito, hindi ka na maaring bumalik? Hindi ka na maaring maging si Selina Agbayani na nakilala nila? Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit may liwanag din, ang liwanag ng isang taong gustong gumawa ng tama. Babalik ako, sabi ko. Hindi bilang Selina na kanilang sinasamantala, bilang Selina na hindi nila makikilala. Inilabas ko ang aking singsing sa kasal, ang gintong singsing na ibinigay sa akin ni Dante nung araw na sinabi niyang mahal niya ako. Tiningnan ko ito ng isang saglit. Ang mga alaala ng mga pangako, ng mga halik na mga gabing magkasama. Kaming natulog na magkahawak ang kamay. Lahat ng iyon ay parang mga litratong nasusunog sa harap ng aking mga mata. Inilagay ko ang singsing sa aking bulsa. Hindi ko ito itinapon. Hindi ko ito iniwan. Dadalhin ko ito bilang paalala ng aking pagkabulag. Paalala ng aking kahinaan. Paalala ng lahat ng hindi ko dapat kalimutan. Binuksan ko ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. Ang amoy ng basura ay nanunuot sa aking ilong. Nungit hindi ako napaatras. Lumabas ako sa eskine, at madilim at mabaho puno ng mga basurahan at daga na nagtatakbuhan. Tumakbo ako, hindi ko alam kung gaano katagal, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang mga paa ko ay sumasakit, ang aking mga tuhod ay nanginginig, ngunit hindi ako tumigil. Tumakbo ako hanggang sa hindi ko na maramdaman ang aking mga binti, hanggang sa ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling paghinga at ang tibok ng aking puso. Sa isang madilim na sulok ng eskine, tumigil ako. Yumuko ako mga kamay sa tuhod, humihingal. Ang aking uniforme ay marumi.
Ang aking buhok ay gusot. Ang aking mukha ay punang ng luha at alikabok. Wala akong pera. Wala akong pagkakakilanlan. Wala akong kahit ano. Inilabas ko ang aking telepono. 37 missed calls mula kay Dante. Mga mensahe. Mahal! Nasaan ka? Kinakabahan ako. Kailangan kita. Bakit hindi ka sumasagot? Nasa OR ka na ba? Mahal Pake. Sagot naman. Anong nangyayari? Kailangan kita. Kailangan mo ang atay ko, ang bato ko, ang puso ko. Ngunit hindi mo ako makukuha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon numiti ako. Hindi isang mainit na ngiti. Hindi isang masayang ngiti. Isang ngiti na malamig. Isang ngiti na walang saya. Isang ngiti na nagmumula sa isang lugar na hindi ko alam na meron ako. Oo, kailangan mo ako. Bulong ko sa dilim. Kailangan mo ang atay ko, ang bato ko, ang puso ko. Pero hindi mo ako makukuha. Inilagay ko ang telepono sa aking bulsa. Hinawakan ko ang singsing sa kabilang bulsa malamig matigas, isang paalala ng lahat ng nawala at lahat ng aking makukuha. Hindi ako tumakas. Hindi ako nagkatago. Bumalik ako. Hindi bilang asawa, hindi bilang biktima. Bumalik ako bilang kanilang pinakamalaking takot. Alam kong buhay ka pa. Huwag kang magtago sa akin. Mas kilala kita kaysa sa inaakala mo. Nanigas ako. Ang malamig na hangin ng maliit na kwarto sa paupahang bahay ay tila biglang pumasok sa aking buto. Nakaupo ako sa gilid ng kama, kung matatawag man yung kama, dahil ang kutsyon ay manipis at ang mga spring ay lumalabas. Nahawak ang telepo o na nanginginig ang aking mga kamay. Ang numero ay hindi ko kilala. Walang pangalan. Walang palatandaan kung sino ang nagpadala. Tiningnan ko ang oras. 2:00 ng madaling araw. 3 araw na akong nagtatago sa kwartong ito, maliit, madilim, may amoy na mamasa-masa at lumang kahoy. Ang bintana ay may rehas na kalawangin, at sa labas ay naririnig ko ang mga asong tumatahol at ang malayong tunog ng mga sasakyan sa EDSA. 3 araw. 3 araw akong hindi nakikipag-usap kahit kanino maliban kay Nerissa. 3 araw akong nagbibilang ng mga araw, nagpaplano sinusubok ang intindihin kung paano naging ganito ang buhay ko. At ngayon ito, isang mensahe mula sa isang taong nakakaalam na buhay ako. Sino ito? Dr. Salazar posible. Siya ang may access sa lahat ng impormasyon. O baka si Liza ang babaeng gusto ng asawa ko. O baka may iba pang tao sa grupo nila na hindi ko kilala. Mulay kong binasa ang mensahe. Markilala kita kaysa sa inaakala mo. Ang aking dibdib ay sumikip. Ang mga alaala ng gabing yon sa ospital ay bumalik ang malamig na koridor. Ang bulong ni Nerissa ang tunog ng mga yabag ni Dante at Dr. Salazar na nag-uusap tungkol sa kung paano nila ako papatayin. Kailangan nating tiyakin na hindi siya magigising, ang sabi ni Dr. Salazar. Ang anesthesia ay dapat na sapat na. At si Dante ang lalaking sinumpaan kong mamahalin, habang buhay sumagot, well, basta makuha natin ang bayad, hindi ko na kailangan pang malaman ng detalye. Isinara ko ang aking mga mata. Ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Hindi ko alam kung mawawala pa ba ito. Binuksan ko ang aking mga mata at tumingin sa salamin sa tapat ng kama. Ang babaeng nakikita ko ay hindi ko nakikilala. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Ngunit may bagay sa kanyang tingin, isang bagay na matigas, isang bagay na hindi ko alam na kaya akong taglayin. 3 taon akong naging mabuting asawa. 3 taon akong nagtiis sa mga panlalait ni Erlinda, sa mga gabing uwi si Dante na lasing at magtuturo sa akin ng kanyang mga pagkukulang. 3 taon akong nanahimik na umiti at nagdasal na sana ay maging sapat na ang aking pagmamahal. Hindi pala. Hindi kailanman naging sapat. Inilabas ko ang singsing sa aking bulsa. Ang gintong singsing na ibinigay sa akin ni Dante nung araw ng aming kasal. Tiningnan ko ito ng matagal. Ang mga alaala, ang mga pangako, ang mga halik, ang mga gabing akala ko ay masaya. Lahat ng iyon ay parang mga kasinungalingan na nakabalot sa magandang papel. Binuksan ko ang bintana. Ang malamig na hangin ay pumasok at itinapon ko ang singsing sa labas.
Narinig ko ang mahinang tunog nito habang bumabagsak sa putik sa labas. Hindi ko ito kailangan. Hindi ko kailangan ang paalala ng isang buhay na hindi ko na makikita. Ang aking telepono ay nag-vibrate muli. Si Nerissa. Sino ang nagpadala sa'yo ng mensahe? Ang tanong niya agad, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam. Sagot ko. Walang pangalan? Selena, kailangan mo mag-ingat. Kung alam nila na buhay ka, alam nila? Putol ko. Ang tanong ay sino sa kanila ang nakakaalam na nagtatago ako? May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko si Nerissa na huminga ng malalim. May kailangan akong ipakita sa'yo. Kailangan nating magkita. Kailan? Nayon. Alam mo ba ang Coffee Republic sa may Katipunan? Doon tayo magkikita sa 8:00 ng umaga? Magdala ka ng... Mag-ingat na lang. Siguraduhin walang sumunod sa'yo. Gagawin ko. Pinatay ko ang tawag. Tumingin ako sa aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na si Selena na nangangamba. Hindi na si Selena na natatakot. Ang babaeng ito ay may layunin. Kinabukasan, 7:00 ng umaga umalis ako sa aking kwarto. Nakasuot ako ng lumang jacket na nakita ko sa aparador ng paupahang bahay at ang aking buhok ay itinali ng mahigpit. Hindi ako sigurado kung may nakakakilala sa akin. Ngunit hindi ako makipagsapalaran. Ang Coffee Republic ay halos walang laman nang dumating ako. Umupo ako sa isang sulok malapit sa bintana kung saan ko makikita ang pinto. Umorder ako ng kape, ang pinakamura at hinintay si Nerissa. Dumating siya makalipas ang 15 minuto. Nakasuot siya ng maong at plain na t-shirt, walang uniforme, at ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid bago siya umupo sa harap ko. Salamat sa pagpunta, sabi niya, ang kanyang boses ay pabulong. Hindi ko alam kung darating ka. Bakit hindi? Tanong ko. Ikaw ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko ngayon. Tumingin siya sa akin ng matagal. Selena, maraming bagay na kailangan mong malaman tungkol kay Dr. Salazar. Hindi ito ang una niyang pagkakataon. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Anong ibig mong sabihin? Kumuha si Nerissa ng isang maliit na USB drive mula sa kanyang bag at itinulak ito sa harap ko. Nakolekta ko ang mga ito sa loob ng 2 taon. Mga record ng pasyente, mga dokumento, mga transaksyon, lahat ng patunay na si Dr. Salazar ay may mahabang kasaysaan ng pagbebenta ng mga organo ng mga pasyente na namatay sa kanyang operating room. Tiningnan ko ang USB. Ang maliit na bagay na ito ay maaaring magpabago ng lahat. 2.5 taon akong nagtrabaho sa ospital na iyon, patuloy ni Nerissa. Sa una, hindi ko alam. Ngunit may isang pasyente, isang babae, mga 40 taong gulang na pumasok para sa isang simpleng operasyon. Appendectomy. Ngunit hindi siya nagising. Ang opisyal na dahilan, komplikasyon sa anesthesia. Ngunit nakita ko ang mga dokumento. Nakita ko ang mga pangalan ng mga taong bumili ng kanyang mga organo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ako nakagawa ng anuman. Natakot ako. Ngunit ngayon na ikaw, hindi ko kayang hayaan na mangyari ulit. Inilagay ko ang USB sa aking bulsa. Salamat, Nerissa. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi mo kailangang bayaran ako, sabi niya, pinupunasan ang kanyang mga mata. Kailangan kong malaman na may hustisya. Para sa akin, para sa babaeng yun, para sa'yo. May katahimikan sa pag-itan namin. Pagkatapos ay tumingin si Nerissa sa akin ng may pag-aalinlangan. May isa pang bagay. May kilala akong tao, isang abogado, Ate Marco Villanueva. Siya ay dalubhasa sa paglilitis sa mga kaso laban sa mga organisadong krimen. Kung may makakatulong sa'yo, siya iyon. Abogado? Ulit ko. Hindi ako sigurado kung handa akong magtiwala sa ibang tao. Hindi mo kailangang magtiwala agad, sabi ni Nerissa. Ngunit kailangan mo ng tulong. Hindi mo kayang gawin ito mag-isa, Selena. Hindi laban kay Dr. Salazar, hindi laban kay Dante, hindi laban sa buong network na ito. Tiningnan ko ang aking kape.
Ang init nito ay hindi nakapagpapainit sa aking mga kamay. Sige, sabi ko sa wakas. Kausapin natin siya. Makalipas ang 2 oras, nasa isang maliit na opisina ako sa may Quezon Avenue. Ang karatula sa labas ay nagsasabing Villanueva and Associates Legal Services. Ang opisina ay maliit puno ng mga libro at papel at may amoy na lumang dokumento at kape. Umupo sa harap ko ang isang lalaki, mga 40 taong gulang, may maikling buhok at seryosong mukha. Si Ate Marco Villanueva. Ang kanyang mga mata ay malamig, nag-aaral, nagtitingin sa akin mula ulo hanggang paa. Si Nerissa ang nag-refer sa akin sa'yo. Sabi niya ang kanyang boses ay diretso at walang paligoy-ligoy. Sabi niya may kaso ka na, kailangan ng atensyon. Opo, sagot ko. Gusto kong kasuhan ang aking asawa at ang kanyang pamilya. Tumingin siya sa akin ng matagal. Bakit? Dahil gusto nila akong patayin. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Patayin paano? Ginawa nila ako maniwala na ang aking asawa ay may sakit sa bato, na kailangan niya ng donor, na ako ang dapat mag-donate ng aking bato. Huminga ako ng malalim. Ngunit ang totoo, wala siyang sakit. Ang plano nila ay patayin ako sa operating room at ibenta ang aking mga organo. Sa unang pagkakataon, may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi takot, interesado. At paano mo nalaman? May isang nurse na nagbabala sa akin, si Nerissa. Ilang minuto bago ang operasyon, sinabi niya sa akin na wag ituloy, na hindi nila kukunin ang aking bato, kukunin nila ang lahat. Ininabas ko ang USB mula sa aking bulsa at inilagay ito sa mesa. Ito ang mga ebidensya, mga rekod ng pasyente, mga dokumento, mga transaksyon. Lahat ng kailangan mo para patunayan ang kanilang kasalanan. Tiningnan ni Marco ang USB pagkatapos ay ako. Bago ako pumayag, kailangan kong malaman, handa ka bang gawin ito ng hayagan? Handa ka bang tumayo sa harap ng isang hukom at sabihin ang lahat ng ito? Opo. Kahit na nangahulugan ito na haharapin mo ang iyong asawa, ang kanyang pamilya, ang lahat ng tao na minsan mong minahal. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Wala na akong minamahal sa kanila. Ang tanging bagay na mahalaga sa akin na yon ay ang husti. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti siya isang maliit. Halos hindi napapansing ngiti. Sige, tutulungan kita. Kumuha siya ng isang papel mula sa kanyang drawer at inilagay ito sa harap ko. Ato ay isang kasunduan. Nagsasaad ito na kikilos ako bilang iyong abogado at na sumasang-ayon kang makipagtulungan sa akin sa buong proseso. Basahin ito at lagdaan kung pumapayag ka. Binasa ko ang papel. Ang mga salita ay legal at komplikado, ngunit naintindihan ko ang kahulugan. Ito ang simula. Ang unang hakbang tungo sa paghihigante. Kumuha ako ng panulat at nilagdaan ito. May isa pang bagay, sabi ni Marco habang inilalagay ang papel sa kanyang drawer. Ang iyong asawa at ang kanyang pamilya ay naghahanap sa iyo. Narinig ko mula sa aking mga kontak na may mga taong nagtatanong tungkol sa isang babaeng nawawala mula sa ospital. Alam ko, sagot ko. Ngunit hindi nila ako mahahanap. Sigurado ka ba? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin. Dahil kung mahahanap ka nila bago tayo handa, hahanapin nila ako, putol ko. Ngunit hindi nila makikilala ang babaeng haharap sa kanila. Tumango si Marco. Sana nga. Nang umalis ako sa opisina ni Marco, ang araw ay mataas na. Ang init ay sumasakit sa aking balat, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang aking isip ay nasa ibang lugar. Habang naglalakad ako pauwi sa aking maliit na kwarto, naisip ko si Dante. Naisip ko ang kanyang muka, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga pangako. Naisip ko ang lahat ng mga taon na inilaan ko sa kanya, ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa ko para sa kanya. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan awa. Hindi para sa kanya, para sa aking sarili. Para sa babaeng naniniwala na ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagpapakasakit. Para sa babaeng hindi alam na ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat magdulot ng sakit.
Ngunit ang awa na yon ay mabilis na napalitan ng isang mas malakas na emosyon, determinasyon. Pagdating ko sa aking kwarto, binuksan ko ang aking telepono. May bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nakita kita kanina sa Coffee Republic. Alam kong kasama mo si Nerissa. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipagkakanulo. Ngunit kailangan mong malaman, hindi lahat ng nasa tabi mo ay kaibigan mo. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Sino ang taong ito? Paano niya alam kung nasaan ako? At bakit niya sinasabing hindi lahat ng nasa tabi ko ay kaibigan ko? Tiningnan ko ang mensahe ng matagal. Ang mga salita ay tumatakbo sa aking isipan. Hindi lahat ng nasa tabi mo ay kaibigan mo. Sino ang maari kong pagkatiwalaan? Nerissa, Marco, o may iba pa bang naglalaro ng isang laro na hindi ko alam? Inilagay ko ang telepono sa aking bulsa at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay nagtitipon sa kalangitan, nagbabanta ng ulan tulad ng aking isipan. Madilim, magulo, puno ng mga tanong na walang sagot. Ngunit isang bagay ang alam ko, hindi ako titigil. Hindi hanggat hindi ko nakikita ang hustisya. Hindi hanggat hindi nila nararamdaman ang sakit na kanilang idinulot sa akin. At kung may taong gustong makipaglaro sa akin, handa ako. Ibinalik ko ang aking tingin sa telepono at nag-type ng isang mensahe bilang tugon. Sino ka? Ilang segundo ang lumipas, pagkatapos ay dumating ang sagot, ang iyong anino, ang iyong proteksyon. Ang taong nakakaalam ng lahat ng kanilang mga sikreto. Magkita tayo bukas sa simbahan ng Santuario de San Antonio 3:00 ng hapon. Pumunta ka ng mag-isa? Tiningnan ko ang mensahe, ang simbahan, ang Santuario de San Antonio. Isang lugar na puno ng mga alaala, mga kasalan, mga binyag, mga libing. Isang lugar kung saan ako nagdasal ng maraming beses, humihingi ng gabay, humihingi ng lakas. Marahil ito ang sagot sa aking mga panalangin. O marahil ito ay isang bitag. Ngunit isang bagay ang alam ko, hindi ako maaaring magtago magpakailanman. At kung may taong may mga sagot kailangan kong harapin siya, inilagay ko ang telepo sa aking bulsa at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na natatakot. Ang babaeng ito ay handa na. Bukas, bulong ko. Bukas malalaman ko ang katotohanan. Umupo ako sa maliit na mesa ng aking kwarto. Ang USB na ibinigay ni Nerissa ay parang apoy sa aking palad. Ang bawat segundo na hawak ko ito ay tila nagpapaalala sa akin ng bigat ng katotohanang nakapaloob dito. Binuksan ko ang aking laptop, isinaksak ang USB at pinanood ang mga folder na sunod-sunod na lumabas sa screen. Ang una kong nakita ay ang pangalan ni Dante, ang aking asawa. Ang lalaking pinakasalan ko sa harap ng Diyos at ng aking pamilya. Ngunit sa folder na ito, hindi siya ang lalaking minahal ko. Siya ay isang pangalan lamang sa isang listahan ng mga mamimili, ng mga nagbebenta, ng mga biktima. 7 pangalan? Bulong ko sa sarili, ang aking daliri ay sumusunod sa mga letra sa screen. 7 babae. 7 pamilya. Ang bawat pangalan ay may kasamang medical na record, mga litra, at isang petsa ng kamatayan. Lahat sila ay namatay sa parehong paraan. Complications during surgery. Lahat sila ay may parehong edad, mga babaeng nasa kanilang 30s, mga asawa, mga ina, mga babaeng nagtiwala sa kanilang mga asawa, mga babaeng handang magsakripisyo. Hindi ako nag-iisa. Narinig kong sabi ng aking sariling boses, ngunit ang tunog nito ay dayuhan sa akin. Hindi ako ang una. Ang huling pangalan sa listahan ay ang akin, Selena Agbayani Villarreal. Naka-underline pa nga ang pangalan ko na may pulang marka sa tabi nito. Scheduled. Naramdaman ko ang lamig na kumalat sa aking dibdib. Kung hindi dahil kay Nerissa, kung hindi dahil sa babaeng yun na may sapat na tapang upang iligtas ako ang pangalan ko, ay isa na lamang sa mga istatistika. Isa na lamang sa mga babaeng namatay sa complications. Isinara ko ang laptop at tumayo. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi na ako natatakot. Ang nararamdaman ko
ay isang bagay na mas malalim, mas mabigat. Isang galit na hindi ko alam na kaya kong maramdaman. Kumatok ako sa pintuan ni Marco, makalipas ang isang oras, dala ang USB. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala, ngunit hindi ako napaliwanag. Inilapak ko ang USB sa kanyang mesa at sinabi, kailangan ko makita ang lahat. Pinag-aralan ni Marco ang mga file ng tahimik. Ang kanyang panga ay nanigas habang binabasa niya ang mga pangalan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. May kilala akong tao, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Isang dating empleyado ng ospital. Siya ay tinanggal dahil alam niya ang sobra. Maaring meron siyang impormasyon na hindi natin nakikita sa mga file na ito. Saan ko siya makikita? Tanong ko. Hindi mo siya makikita. Dadalin kita. Isang oras ang biyahe mula sa opisina ni Marco patungo sa isang maliit na karindera sa Maynila. Ang lugar ay puno ng mga tao, ngunit ang aming pinuntahan ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang muka ay nakatago sa likod ng isang diaryo. Siya ay isang lalaking nasa 50, payat may malalim na mga mata na tila nakakita ng mga bagay na hindi dapat nakita. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Tanong ni Marco habang nakaupo kami sa harap niya. Tumango ang lalaki. Dahil sa mga babae, dahil sa mga papel. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. 3 taon akong nagtrabaho sa ospital na yon, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. 3 taon kong nakita ang mga papasok na babae masaya, puno ng pag-asa, andang magsakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. At 3 taon kong nakita ang mga labas na babae sa mga sako, hindi na makilala ang mga muka. Itinulak niya ang sobre patungo sa akin. Ito ang mga kopya ng mga transaksyon. Ang mga pera na pumasok sa mga account ng mga doktor ng mga asawa ng lahat ng sangkot sa kakilakilabot na negosyong ito. Binuksan ko ang sobre at nakita ko ang mga papel. Ang mga numero ay sumayaw sa harap ng aking mga mata, mga halaga na hindi ko akala imposible. At pagkatapos nakita ko ito, isang transaksyon na may petsa 1 linggo bago ang operasyon ko. Ang pangalan ng nagpadala, Dr. Ramon Salazar. Ang pangalan ng tumanggap, Dante Villarreal. Ang halaga, 5 milyong piso. 5 milyon! Bulong ko. Ibinenta niya ako ng 5 milyon! Ang lalaki ay tumingin sa akin ng may awa. Hindi kanya ibinenta, Gina. Ibinenta niya ang iyong mga organo. Ang iyong buhay ay nagkakahalaga ng higit pa sa 5 milyon para sa kanila. Ikaw ay isang minahan ng ginto. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, ngunit hindi ako umiyak. Hindi na ako iiyak para sa kanila. Sa halip, tinikom ko ang aking mga kamao at tumingin kay Marco. Kailangan kong kumilos, sabi ko. Hindi na ako maaaring magtago. Sigurado ka ba? Tanong ni Marco. Kung magpapakita ka ngayon, ilalagay mo ang iyong sarili sa panganib. Hindi ako natatakot sa panganib, sagot ko. Natatakot ako na kung hindi ako kikilos, mas maraming babae ang mapapasama sa listahang iyon. Kinabukasan, sinimulan ko ang aking pag-atake. Ang unang hakbang ay ang pag-freeze ng mga account. Ang aking ama ay matalino bago siya namatay. Inilagay niya ang karamihan ng kanyang kayamanan sa isang trust fund na nasa ilalim ng aking pangalan lamang. Hindi ko ito ginamit nung una dahil gusto kong maging independye at gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa aking sariling mga paa. Ngunit ngayon, ang kayamanan na ayon ay naging aking sandata. Tinawagan ko ang bangko at inutusan silang i-freeze ang lahat ng account na may pangalan ni Dante. Ang joint account na pinaghirapan naming buuin, nagyelo. Ang credit card na ginamit niya para sa kanyang mga sugal, kinansela. Ang bahay na nakatayo sa pangalan naming dalawa, inilipat ko sa pangalan ko lamang gamit ang legal na karapatan na ibinigay sa akin ng aking ama. Ginawa mo na ba? Tanong ni Marco nang makita niya akong ngumiti sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon. Ginawa ko na, sagot ko. Ngayon, panuurin natin kung paano siya magre-react. Hindi ko kailangang maghintay ng matagal. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Nerissa. Nabalitaan ko na may nagyelo sa mga account ni Dante. Galit na galit siya. Nakita ko siyang pumasok sa ospital kanina.
hinahanap si Dr. Salazar. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang balita mula sa isang source na hindi ko inaasahan. Tinawagan ako ni Marco na may seryosong boses. May nakita akong bagay, sabi niya. Ang asawa mo ay tumawag kay Liza Fernandez. Naririnig ko ang kanilang pag-uusap. Anong sinabi niya? Sinabi niya kay Liza na may nagyelo sa kanyang mga account. At si Liza, sinabi niya sa kanya, akala ko ba mayaman kayo? Hindi ako naghihintay sa lalaking walang pera. Napangiti ako. Ang sakit na naramdaman ko nung mga nakaraang araw ay napalitan ng isang malamig na kasiyahan. Ang babaeng inakala ni Dante na magiging kanyang bagong buhay ay hindi man lang nanatili sa kanyang tabi nang mawala ang pera. May isa pang bagay, dagdag ni Marco. Si Dr. Salazar ay nakipagkita kay Dante. Sinabi niya kung hindi mo makokontrol ang asawa mo, ako ang kokontrol sa'yo. Naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon, hindi takot, ngunit isang uri ng pagka-alerto. Ang laro ay nagiging mas mapanganib. Ngunit hindi ako babawi. Makalipas ang isang araw, nakatanggap ako ng isa pang mensahe mula kay Nerissa. Ang kanyang boses sa voicemail ay nanginginig. Selina, kailangan mo malaman, si Dante ay pumunta sa pulisya. Iniulat kaning nawawala. Sinabi niya na ikaw ay isang biktima ng kidnapping, na ikaw ay kinuha mula sa ospital. Ngayon hinahanap ka ng mga pulis. Kung makita ka nila, ibabalik ka nila sa kanya sa iyong pamilya. Tiningnan ko ang aking telepo, no ang mga salita ni Nerissa ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Kung ako ay lumabas, kung ako ay makita ako, ay ibabalik kay Dante. Ako ay ibabalik sa taong nagbebenta ng aking buhay. Kailangan mo magtago ng mas matagal, sabi ni Marco nang sabihin ko sa kanya ang balita. Kailangan nating maghintay ng tamang panahon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi ako magtatago habang siya ay malaya. Selina, kung lalabas ka ngayon, kung lalabas ako ngayon, sasabihin ko sa lahat ang katotohanan. Sasabihin ko sa kanila kung ano ang ginawa niya sa akin. Sasabihin ko sa kanila ang tungkol sa 7 babae, tungkol sa mga transaksyon, tungkol sa lahat. At paniniwalaan ka ba nila wala kang sapat na ebidensya na maipapakita sa publiko? Ang kanyang salita laban sa'yo. Tumahimik ako. Alam kong tama si Marco. Ngunit hindi ko kayang maghintay. Hindi ko kayang makitang naglalakad si Dante ng malaya habang ako ay nagtatago sa dilim. At pagkatapos isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na mapanganib, ngunit maaaring magbago ng lahat. May paraan, sabi ko ng dahan-dahan. May paraan upang makuha ang katotohanan nang hindi ko kailangang ilantad ang aking sarili. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ako kay Marco, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan kong makipagkita kay Liza Fernandez. Nagulat si Marco. Ang kabit ng asawa mo? Bakit? Dahil alam niya ang mga sikreto ni Dante. Dahil siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Dante. At dahil siya ang kanyang kahinaan. Paano mo siya lalapitan? Hindi mo siya kilala. Hindi ka pa niya nakita. Hindi pa. Sagot ko, ang isang ngiti ay gumagapang sa aking mga labi. Ngunit malapit ko nang makilala. Selina Agbayani. Alam kong ikaw yan. At alam kong babalik ka. Hintayin kita. Hindi ako makahinga. Ang boses na yon malamig, kalmado, puno ng katiyakan ay hindi kay Dante, hindi kay Liza. Ito ang boses ng taong nagplano ng kamatayan ko bago pa man ako makarating sa ospital. Sino to nanginginig kong tanong, kahit alam ko na ang sagot? Hindi mo ba ako nakikilala, Selina? Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, may halong pangungutya ang boses niya. Ako ang taong nagbigay sa asawa mo ng 5 milyon para sa buhay mo. Ako ang taong nag-ayos ng lahat mula sa peking diagnosis hanggang sa operating room na naghihintay sa'yo. Dr. Salazar, anong gusto mo? Pinipigilan ko maging matatag ang boses kahit basang-basa ang palad ko sa pagkakahawak sa telepono? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na magaling ka. Hindi ko inaasahan na may babaeng makakatakas sa mga kamay ko. Pero ngayong, nalaman kong buhay ka pa at ginagalaw mo ang mga account ng asawa mo. Huminto siya at naramdaman ko may ngiti sa labi niya.
Mas interesante ka na sa akin niyan kesa nang nasa mesa ka. Hindi mo ako mahahanap. Hindi ko kailangang hanapin ka, Selena. Kailangan mo lang lumapit sa akin. At gagawin mo yon dahil hindi ka babae na tumatakbo. Nakita ko ang mga mata mo nung dinala ka sa ospital. Matapang ka, at ang mga matatapang, palaging bumabalik para ipaglaban ang sa kanila. Pinatay niya ang tawag. Nakatitig ako sa telepono. Nararamdaman ang pintig ng puso ko sa tenga. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang lahat ng kumpiyansa na binuo ko sa mga nakaraang araw. Ang boses niya, tila ba may kapangyarihan itong buhay? Ang takot na yon nung gabi niyan sa ospital, nung hawak ko ang basang papel ng pahintulot sa operasyon. Nung paniniwala kong mamamatay na ang asawa ko. Selena, narinig kong sabi ni Marco mula sa kabilang kwarto. Sino tumatawag? Inilapag ko ang telepo. No pinipilit kong pakalmahin ang sarili. Si Dr. Salazar. Mabilis na lumapit si Marco. Ang kanyang muka ay seryoso. Anong sinabi niya? Sinabi niyang alam niyang babalik ako. Na hinihintay niya ako. Selena, kailangan nating baguhin ang plano. Kung alam niyang buhay ka pa, mas kailangan nating ituloy putol ko. Kung alam niyang buhay ako, ibig sabihin natatakot na siya. At kapag natatakot ang isang tao, nagkakamali siya. Tiningnan ako ni Marco nang matagal naghahanap ng senyal, as ng pag-aalinlangan sa mga mata ko. Wala siyang nakita. Sige, sabi niya sa wakas. Pero kailangan nating maging mas maingat. Kung nakilala ka ni Salazar sa tawag na yon, ibig sabihin may mga mata siya sa paligid natin. Kaya naman kailangan nating bilisan sagot ko? Kailangan kong makipagkita kay Liza. Na yon. 2 araw akong nag-anda para sa pagkikilala na yon. Sa tulong ni Marco, naging si Carla Santos ako, isang babaeng negosyante mula sa Makati, may-ari ng ilang butik na hindi naman talaga umiiral, may bank account na hindi naman totoo, at may kwento na kailangan kong panindigan. Kailangan mong maging paniwala, sabi ni Marco, habang inaayos ko ang buhok ko sa harap ng salamin. Si Liza ay hindi tanga. Nakaligtas siya sa mga lalaking mayayaman sa loob ng maraming taon. Alam niya kung paano basahin ang mga tao. Alam ko, sagot ko, kaya nga siya perpekto para dito. Dahil alam niya magbasa ng tao, hindi niya mapapansin na binabasa ko rin siya. Tiningnan ako ni Marco sa salamin. Alam mo bang ibang tao ka na? Nung una, kitang nakilala halos hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo. Ngayon, may plano kang pumatay ng karera ng isang tao gamit ang sarili niyang kabit. Hindi ako pumatay ng kahit sino. Sagot ko, inaayos ang hikaw na hiniram ko kay Nerissa. Binibigyan ko lang ng pagkakataon si Liza na iligtas ang sarili niya. Kung pipiliin niyang iligtas si Dante, edi siya ang magbabayad. At kung pipiliin niyang iligtas ang sarili niya, napang-iti ako, edi may witness tayo. Ang bar na pinagkikitaan namin Liza Green Hills, isang lugar na hindi ko pa napupuntahan bilang Selena. Pero bilang Carla Santos, natural lang nga nandito ako, mababa ang ilaw, may live jazz band, at ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling damit na hindi ko kayang bilhin kahit nung buhay pa ang ama ko. Pero hindi ako naparito para bumili. Naparito ako para manalo. Natagpuan ko si Liza sa isang sulok, kasama ang 2 kaibigan na mukhang taga-fashion industry. Nakasuot siya ng pulang damit na halos hindi na matatawag na damit at ang kanyang tawa ay maririnig mo sa kabila ng kwarto. Carla Santos, pakilala ko nang lapitan ko siya, iniyunat ang kamay. Kaibigan ako ni Amy. Nagtaas ng kilay si Liza. Amy? Amy Santos? Oo, magpinsan kami. Sinabi niya sa akin na dito kayo madalas nakikita. Tumingin si Liza sa mga kaibigan niya na nagkibit-balikat. Ah, si Amy? Oo, matagal ko nang hindi nakikita yon. Kamusta na siya? Maganda? May asawa na siya ngayon? May anak? Nagbago na siya. Numiti ako, inilalabas ang isang card mula sa maliit kong bag. Ako naman, kakagaling ko lang sa Singapore. Naghahanap ako ng mga bagong kakilala dito sa Manila. Sabi ni Amy, ikaw ang dapat kong makilala. Kinuha ni Liza ang card, binasa ito ng mabilis. Carla Santos, CEO Santos Lux Group. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay nagniningning. Anong ginagawa ng isang CEO dito sa Green Hills? Nagiinuman? Sagot ko. Tinatawag ang waiter at naghahanap ng kausap na hindi boring. Tumawa si Liza. Ang kanyang mga kaibigan ay sumunod. Gusto ko yung babaeng yan?
Sige, umupo ka. At doon, nagsimula ang mahabang gabi ng pag-inom, pagtawa at pagkuha ng impormasyon. Makalipas ang 2 oras, lasing na lasing si Liza at halos kumakapit na sa akin. Alam mo, Carla, ang galing mo? Sabi niya ang dila ay mabigat. Hindi lahat ng babae ay kayakang sabayan sa inuman. Yung mga kaibigan ko umuwi na. Pero ikaw nandito ka pa? Sanay na ako. Sagot ko, umiinom ng tubig na sinasabing vodka. Negosyo, kailangan mong marunong makisama. Tama, tumawa si Liza. Kailangan mong marunong makisama. Ganyan din ako, kaya nga ako mayaman eh. Tiningnan ko siya ng may interes. Mayaman ka? Akala ko ba taga-probinsya ka? Galing akong probinsya, oo, pero hindi na ako doon. May boyfriend ako. Mayaman, napakayaman. Ngumiti siya, ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Kasal na siya, pero hindi na magtatagal. May plano na kami. May plano na kayo? Ulit ko inilapit ang upuan. Kwento mo nga. Umiling si Liza nung mingiti ng palihim. Hindi ko pa kayo masyadong kilala, Carla. Baka sabihin mo sa iba. Ako nagkunyari akong nagulat. Liza, hindi mo ba alam ako? Ang taong nag-iingat ng mga sekreto ng iba. Sa negosyo ko, kailangan kong maging mapagkakatiwalaan. Kung hindi, patay ako. Tumingin si Liza sa akin. Nang matagal ang mga mata ay naghahanap ng sinyala as ng kasinungalingan. Wala siyang nakita dahil sa totoo lang, hindi naman ako nagsisinungaling. Marunong talaga akong mag-imbak ng sekreto. Ang sarili kong sekreto ang pinakamalaki sa lahat. Sige, sabi niya sa wakas. Inilapit ang mukha. Pero sekreto lang natin to ha? Sekreto lang natin. Ulit ko inilabas ang cellphone ko at inilagay sa mesa naka-record. May boyfriend ako, si Dante Villarreal. Numiti siya. Ang pangalan ay parang honey sa dila niya. Gwapo, mayaman, at mahal na mahal ako. Ang problema lang may asawa siya. Sabi ko, nagkunyari, may asawa. Di mahirap yan. Hindi naman tumawa si Liza, kasi mawawala na rin naman ang asawa niya. May plano kami. Mawawala siya, parang mawawala na lang siya. Tapos kami na. Tumigil ang puso ko. Ang mga salitang yon ang bali niyang sabihin. Parang pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa panahon. Paano naman yung tanong ko pinipilit kong maging kalmado? Paano mawawala ang asawa niya? May paraan na sabi ni Liza, ang boses ay nagiging pabulong. May kakilala si Dante, isang doktor. May plano sila parang operasyon, parang ganon. Ewan ko sa mga detalye pero sabi ni Dante sigurado na raw yon. Babayaran na lang nila ang doktor tapos mawawala na ang asawa niya. Operasyon, ulit ko ang puso ko. Ay tumitibok ng malakas. Parang nakakatakot naman yan. Nakakatakot, hindi tumawa si Liza. Madali lang yon. Sabi ni Dante, hindi na raw babangon ang asawa niya pagkatapos. Tapos mamanahin niya lahat ang bahay, ang pera, ang negosyo, tapos kami na. Tiningnan ko siya, ang mga mata ko ay hindi kumukurap. Paano kung hindi mawala ang asawa niya? Paano kung bumalik siya? Tumawa si Liza. Isagtawa na puno ng pagmamataas. Kung bumalik man siya, hindi na siya makikilala ng sinuman. Wala na siyang pamilya, wala ng pera, wala ng lalaking magmamahal sa kanya. Kahit anong gawin niya, matatalo siya. Kasi hindi niya alam kung paano lumaban. Ang mga salitang yon parang kutsi, yun na tumusok sa dibdib ko. Pero hindi ako nagpakita ng sakit. Ngumiti ako, itinaas ang baso. Sa tagumpay ng mga plano, sabi ko, sa tagumpay masayang sagot ni Liza. Ininom ang buong baso habang pinapanood ko siyang uminom. Naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon. Hindi galit, hindi sakit. Isang malamig na determinasyon. Hindi mo alam, Liza. Hindi mo alam na ang babaeng kausap mo ay ang babaeng pinlano mong patayin. Hindi mo alam na ang babaeng to ay hindi natatakot sa'yo. Ang babaeng to ay naghihintay. Kinabukasan, maaga ako nagising sa apartment ni Marco, hawak ang cellphone na may recording ng pag-uusap namin ni Liza. Narinig mo ba, tanong ko kay Marco habang pinapatugtog niya ang recording sa laptop? Sinabi niya ang lahat. Ang plano, ang doktor, ang lahat. Oo, narinig ko, sagot ni Marco, ang mukha ay seryoso. Pero hindi pa sapat yan. Ang sinabi ni Liza ay sabi-sabi lang.
Hindi ebidensya na si Dante mismo ang nagplano. Pero pwede nating gamitin yan para takutin siya, sagot ko. Kung malaman ni Liza na may recording kami, baka matakot siya at magsalita. O kaya naman baka tumakbo siya, sagot ni Marco. O baka puntahan niya si Dante at sabihin sa kanya ang lahat. Kung mangyari yon, magiging alerto si Dante. Tumahimik ako, iniisip ang mga posibilidad. Kailangan nating malaman kung ano ang gagawin ni Liza kapag nalaman niyang ginagamit lang siya. At paano natin malalaman yon? Kailangan kong makipagkita sa kanya ulit, sagot ko, bilang Carla. Kailangan kong malaman kung gaano siya katapat kay Dante, at kung hindi siya tapat, numiti ako. E di mas madali para sa atin. Kinagabihan, bumalik ako sa bar. Pero hindi ko nakita si Liza. Sa halip, nakita ko si Dante. Nakaupo siya sa isang sulok, may hawak na baso. Ang mga mata ay mabilis na nag-scan sa kwarto. Mukha siyang pagod, ang damit ay kulubot, ang buhok ay magulo. Hindi siya ang gwapong lalaking nakilala ko 3 taon na ang nakakaraan. Tumigil ang puso ko. Bahagya akong tumalikod. Itinago ang mukha sa likod ng menu. Carla, narinig kong sabi ng waiter, okay ka lang? Oo, sagot ko. Pinipilit ang ngiti. May nakita lang akong kakilala. Sandali lang. Tiningnan ko si Dante mula sa sulok. Kumakausap siya ng isang lalaking nakaitim. Isang lalaking hindi ko pa nakikita. Mukha silang seryoso at may ipinapasa si Dante na sobre sa lalaki. Salamat, sabi ng lalaki kinuha ang sobre. Sasabihin ko sa'yo kung may makita ako. Tumango si Dante at umalis ang lalaki. Naiwan si Dante umiinom ng kanyang baso, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Nakaramdam ako ng kakaibang emosyon, hindi awa, hindi galit. Isang uri ng kasiyahan. Nakikita ko siyang mag-isa, walang kasama, walang Liza. Ang lalaki na plano ng kamatayan ko ay mukhang nawawala, pero hindi pa tapos. Hindi pa ako tapos. Bumalik ako sa mesa ko, umorder ng tubig at naghintay. Makalipas ang 30 minuto, nakita kong tumayo si Dante at umalis. Huminga ako ng maluwag at pagkatapos naramdaman ko ang panginginig ng cellphone ko. Isang mensahe mula sa hindi kilalang nume. Selina Agbayani. Alam kong ikaw yan at alam kong babalik ka. Hintayin kita, Dr. Salazar. Tiningnan ko ang mensahe, nang malat nararamdaman ang malamig na hangin na dumadaloy sa katawan ko. Ang laro ay nagiging mas mapanganib. Pero hindi ako babawi. Hindi ngayon, hindi kailanman. Selina Agbayani. Alam kong ikaw yan. At alam kong babalik ka. Hintayin kita. Ang mga salitang iyon ni Dr. Salazar ay umalingaw-ngaw sa isipan ko buong gabi. Hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon. Kung alam na niya kung sino ako, ibig sabihin na uubos na ang oras ko. Kailangan kong kumilos bago pa niya magaong protektahan ang sarili niya. Kinaumagahan nakaupo ako sa harap ni Marco, hawak ang isang tasa ng kape na hindi ko man lang nainom. Ang mga mata ni Marco ay nakatuon sa akin, puno ng pag-aalala. Selina, kung alam na ni Salazar kung sino ka, baka kailangan nating baguhin ang plano, sabi niya. Umiling ako. Hindi ko babaguhin ang plano, gagawin ko lang itong mas kawili-wili. Nagtaas ng kilay si Marco. Anong ibig mo sabihin kung alam niya na ako si Selina? Hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin ko, at iyon ang magiging advantage ko. Inilapag ko ang tasa. Kailangan ko makalapit sa kanya, hindi bilang Selina, kundi bilang Carla Santos, ang babaeng handang magbayad ng 10 milyon para sa isang kidney. Delikado yan, mariing sabi ni Marco. Kung makilala ka niya sa personal, hindi niya ako makikilala. Sagot ko, ang boses ay matatag. Hindi na ako ang Selina na nakita niya sa ospital. Iba na ako ngayon. Tiningnan ako ni Marco nang matagal hinahanap ang anumang sinyalas ng pag-aalinlangan. Wala siyang nakita. Sige, sabi niya sa wakas. Pero kailangan mo makinig sa akin. May mga kakilala akong nagtatrabaho sa ilalim ng lupa. Mga taong nakakaalam kung paano kumonekta sa mga network na tulad nito. Sasamahan kita. Kinagabihan dinala ako ni Marco sa isang maliit na opisina sa May Quiapo. Madilim ang lugar. Puno ng mga lumang dokumento at alikabok. Sa loob,
may nakaupong lalaki, mga 50 taong gulang, payat may salamin na makapal. Kilala siya sa tawag na Mr. Chua. Kailangan kong makausap ang doktor, sabi ko diretso sa punto. Tiningnan ako ni Mr. Chua, ang mga mata ay malamig. Sino ang doktor? Dr. Ramon Salazar. Tumigil siya, ang mga daliri ay naglalaro sa mesa. Bakit mo siya kailangan? May kamag-anak akong naghihintay ng kidney. Wala nang panahon. Kailangan ko mabilis. Magkano? 10 milyon? Nanatiling seryoso ang mukha ni Mr. Chua pero may kislap sa kanyang mga mata. 10 milyon? Malaking halaga yan. Pero hindi ako ang makakapag-ayos niyan. May kailangan kang makausap isa sa mga kasama niya. Sino? Greg. Tawagin natin siyang Greg. Sumulat siya ng address sa isang piraso ng papel. Bukas 8 p.m. Huwag kang mahuli. Kinuha ko ang papel, ang mga daliri ay bahagyang nanginginig, pero hindi dahil sa takot, dahil sa excitement. Papalapit na ako. Kinabukas, 8 p.m. nang matapat ako sa address na ibinigay ni Mr. Chua. Isang warehouse sa Maynila, madilim malamig, amoy langis at kalawang. Sa loob, nakaupo si Greg sa isang upuang bakal, ang mga braso ay nakakross ang mukha, ay parang batong, hindi gumagalaw. Miss Santos, tanong niya ang boses ay mababa at malamig. Oo, sagot ko. Nakaupo sa harap niya. Hindi ako nagpahalata ng nerbiyos. Ikaw si Greg. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, sinimulan niya akong tanungin. Saan mo nakuha ang pangalan ng doktor? May mga kaibigan ako nakakaalam ng mga bagay-bagay. Sagot ko. Hindi ko kailangan pangalanan sila. Saan galing ang pera? Sa pamilya ko. May negosyo kaming itinaya ng tatay ko bago siya mamatay. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang pinagmulan ng pera ko. Tiningnan ako ni Greg nang matagal hinahanap ang anumang senyalas ng kasinungalingan, pero hindi siya nakakita. Ang kumpiyansa ko ay hindi peke. Itinuro ko ito sa loob ng mga taon ng pagtitiis sa pamilya Villarreal. Sino ang kamag-anak mong nangangailangan? Ang tita ko, sagot ko. 60 taong gulang. Dialysis na siya ng 3 taon. Hindi na kaya ng katawan niya ang paghihintay. At handa kang magbayad ng 10 milyon oo, ngayon na. Tumango si Greg. Ang mga mata ay nananatiling malamig. Sige, ipaaalam ko sa doktor ang tungkol sa'yo. Pero warning lang, hindi siya madaling kausap. At hindi siya nagtitiwala sa mga estrangyo. Numiti ako. Hindi rin ako nagtitiwala sa mga estrangyo. Pero handa akong makipagsapalaran. Umalis ako sa warehouse na may halong kaba at kasiyahan. Nasa loob na ako ng network. Ang susunod na hakbang, ang harapin mismo ang doktor. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero, Miss Santos. May nakilala akong babaeng tulad mo. Gusto kong makita ka. Bukas, 7 p.m. Sa restaurant na La Vista sa Makati, pumunta ka ng mag-isa. Dr. Salazar, hawak ko ang cellphone pinagmamasdan ang mensahe ng matagal. Ang laro ay nagsisimula na. Kinabukasan 7 p.m., nakatayo ako sa harap ng restaurant na La Vista. Nakasuot ako ng itim na damit, ang buhok ay nakatali, nang maayos ang mga hikaw ay perlas na minana ko pa sa nanay ko. Mukha akong isang mayamang babae na andang gumastos ng 10 milyon para sa buhay ng isang kamag-anak. At yun nga ang gusto kong ipakita. Pumasok ako at agad akong inakay ng waiter sa isang pribadong kwarto sa likod. Sa loob, nakaupo si Dr. Salazar, ang parehong lalaking nakita ko sa ospital, ang parehong niti na puno ng peking init. Miss Santos, sabi niya, tumayo upang salubungin ako. Ang kanyang boses ay makinis parang may pulot. Natutuwa akong makilala ka. Ganon din ako, Doktor. Sagot ko nakipagkamay sa kanya. Ang kanyang kamay ay malamig parang isda. Umupo kami at nag-order siya ng alak. Habang hinihintay ang pagkain, sinuri niya ako ng mabuti, ang mga mata ay mabilis na nag-scan sa mukha ko. Sa damit ko, sa mga kilos ko. Miss Santos, sabihin mo sa akin simula niya, bakit ka pumunta sa akin? May mga lehitimong paraan para makakuha ng organ. Dahil ang mga lehitimong paraan ay masyadong matagal, sagot ko hindi kumukurap, at ang aking kamag-anak ay walang panahon. Naiintindihan ko, tumango siya.
Pero kailangan kong malaman. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? May mga kaibigan ako nakakaalam ng mga bagay-bagay? Ulit ko ang parehong sagot na ibinigay ko kay Greg. Numiti siya ngunit ang ngeti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Marami kang kaibigan, Miss Santos. Sana ay mapagkakatiwalaan sila. Sila ang nagdala sa akin sa'yo. Sagot ko. Kaya oo, pinagkakatiwalaan ko sila. Tumango siya at pansamantalang tumahimik. Pagkatapos bigla niyang binago ang paksa. Miss Santos, may nakita ba ako mukha mo sa isang laraw? An kamakailan? Parang may kahawig ka. Nanlamig ang dugo ko pero hindi ako nagpahalata. Numiti ako, ang mga mata ay hindi kumukurap. Marahil madalas akong napagkakamalan. Marami raw akong kamukha. Ganun ba? Tumango siya. Ang mga mata ay nananatiling nakatutok sa akin. Kasi may nakilala akong babae kamakailan, isang pasyente. Si Selina Agbayani, alam mo ba kung sino siya? Itinagilid ko ang ulo na kunwaring nag-iisip. Hindi ko alam sino siya. Ang asawa ng isang pasyente ko. Sagot niya, ang boses ay mahinahon. Nawala siya kamakailan, iniwan ng asawa niya, iniwan ng lahat. Kakaiba, di ba? Minsan, kailangan nating iwan ang mga bagay para sa ating sarili. Sagot ko, hindi naman lahat ng pag-alis ay masama. Tiningnan ako ni Salazar ng matagal. Ang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales, pero wala akong ibinigay. Tama ka, sabi niya. Sa wakas, itinaas ang baso. Sa mga bagong simula. Sa mga bagong simula, sagot ko, itinaas ang aking baso. Nagpatuloy ang hapunan puno ng mga tanong at sagot, mga pagsubok at pag-iwas. Tinanong niya ang tungkol sa aking negosyo, sa aking pamilya, sa aking buhay. Sumagot ako ng maayos gamit ang kwento na inihanda namin ni Marco. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagpahalata. Ngunit sa tuwing titingnan niya ako, nakikita ko ang isang kislap ng pagdududa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam kami. Makikipag-ugnayan ako sa iyo, Miss Santos, sabi niya. May mga kailangan pa akong ayusin. Salamat, Doktor, sagot ko. Hihintayin ko ang balita mo. Umalis ako sa restaur, ang puso ko ay mabilis na tumibok. Nakahinga ako nang maluwag na makalayo ako. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan habang naglalakad ako pauwi sa apartment ni Marco, naramdaman ko ang panginginig ng cellphone ko. Isang mensahe mula kay Salazar. Miss Santos, gusto kong makipagkita ulit. May kailangan ako ipakita sa iyo, isang larawan ng isang babaeng kamukha mo. Tumigil ako sa paglalakad. Ang mga daliri ay nanigas sa pagkahahawak sa cellphone. Hindi siya sigurado pero malapit na siyang malaman. Ang laro ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito. Hindi mo ba naiintindihan, Selina, kung hindi ka pa rin nakikita? Ibig sabihin hindi ka pa rin totoo para sa kanya. Ang asawa mo, ang pamilya niya, lahat sila ay nagpapatuloy na parang wala kang nangyari at ikaw nagtatago ka pa rin. Napatigil ako sa pag-upo sa maliit na mesa sa apartment ni Marco. Ang mga salita ni Nerissa ay tumama sa akin na parang latigo. Hindi siya nagsasalita ng masama. Nakikita ko sa mga mata niya ang takot, pero tama siya. 3 linggo na akong nagtatago. 3 linggo na akong si Carla Santos, ang mayamang babaeng may sakit na kamag-anak. 3 linggo kong pinag-aaralan ang bawat galaw ni Salazar, binabasa ang bawat ulat ni Marco, inaalala ang bawat detalye ng kwentong kailangan kong panindigan. Pero sa lahat ng mga gabing yon, may isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Hindi pa rin nila alam kung buhay ako, at yon ang pinakamasakit na bahagi. Selina, nilinggon ako ni Nerissa. Nakaupo siya sa tabi ko. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Narinig mo ba ako? Oo, mahina akong sagot. Narinig kita. Tumingin ako sa bintana. Madilim na sa labas, ang mga ilaw ng Quezon City ay kumikislap sa di-kalayuan. Sa isa sa mga gusaling yon, nakaupo si Dante kasama si Liza, kasamang kanyang ina. Kasamang kanyang mga kaibigan. Kumakain, tumatawa,
nagpaplano ng mga susunod na hakbang. At ako isang multo na hindi nila alam na bumabalik. Alam mo, sabi ko, bumabalik ang atensyon kay Nerissa. Sa lahat ng mga taon na kasama ko si Dante, hindi ko napansin kung gaano kadaling kalimutan ng isang tao. Ang kailangan mo lang gawin ay tumigil sa pagtingin sa kanila. Nanatiling tahimik si Nerissa. Pero ngayon, patuloy ko, gusto kong maalala nila ako. Gusto kong maramdaman nila na nandito ako, na nakikita ko ang lahat, na alam ko ang lahat. Gusto kong matakot sila. Selina, mahina ang boses ni Nerissa. Ano ang balak mo? Hindi ako sumagot agad. Sa halip tumayo ako at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa mesa. Binuksan ko ito at inilabas ang isang puting rosas. Sariwa pa ang mga talulot ay basa pa ng hamog. Isang regalo, sabi ko. Para sa aking mahal na asawa. Kinabukasan 6:30 ng gabi, nakatayo ako sa tapat ng restaurant na Aurora, isa sa mga paboritong lugar ni Dante. Hindi ako pumasok. Hindi na kailangan. Sa halip tahimik akong naglakad papasok sa gilid kung saan nakahinto ang mga sasakyan ng mga bisita. Ang kotse ni Dante ay nakapark sa malapit-malapit sa entrance. Nakita ko ito agad ang itim na SUV na binili namin noong ikalawang taon ng kasal. Ang parehong kotse na sinabi niyang kailangan namin para sa mga emergency pero ginamit niya para sunduin si Liza. Tumigil ako sa tabi ng pinto ng driver. Tiningnan ko ang loob, walang laman, malinis, maayos. Parang walang nangyaring masama. Parang walang planong pagpatay. Inilagay ko ang puting rosas sa hawakan ng pinto ng driver. Pagkatapos, kinuha ko ang isang maliit na sobre mula sa aking bulsa at inilagay ito sa tabi ng rosas. Sa loob ng sobre, isang puting card at sa loob nito nakasulat sa aking sariling sulat kamay, ang parehong sulat kamay na ginamit ko sa mga love letter na ibinigay ko kay Dante noong kami ay magkasintahan pa. Maligayang anibersaryo, mahal. Naaalala mo pa ba ang pangako mo? Lumingon ako sa restaurant. Sa pamamagitan ng malaking salamin sa harap, nakita ko si Dante at Liza na nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Nakangiti si Dante, hawak ang kamay ni Liza. Hindi niya alam na sa labas ang kanyang asawa ay nakatingin sa kanya. Hindi niya alam na ang multo ay bumalik na. Lumayo ako nang hindi lumingon. Makalipas ang 2 oras na sa opisina na ako ni Marco. Nakaupo siya sa harap ko, hawak ang isang makapal na folder. Ang mukha niya ay seryoso, mas seryoso kaysa karaniwan. Selina, simula niya. May nakita ako kanina habang inaayos ko ang mga dokumento ni Salazar. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Anong pangalan? Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang lumang medical record. Ang papel ay dilaw na, ang mga sulat ay kupas na. Sa itaas nakasulat, Andrea Villanueva, deceased. Cause of death, complications from surgery. Si Andrea? Sabi ni Marco. Ang boses ay tahimik. Ang aking pinsan. 2 taon na ang nakalipas mula nang mamatay siya. Nanlamig ang dugo ko. Marco. Sinabi nila sa amin na namatay siya dahil sa komplikasyon sa isang operasyon. Ang kanyang appendix, sabi nila, normal na operasyon, normal na komplikasyon, walang kahina-hinala. Tumigil siya, ang mga panga ay nanigas. Pero ngayon nakikita ko ang pangalan niya sa lista ni Salazar. Nakikita ko ang pangalan niya sa mga dokumento na nagpapakita ng mga organ transplants na hindi na itala sa gobyerno. Tiningnan ko siya. Ang puso ko ay mabigat. Marco, hindi mo kailangan kong malaman. Puto niya, ang boses ay matigas. Kailangan kong malaman kung sino ang pumatay sa kanya. At kung si Salazar ang nasa likod nito, kailangan kong matiyak na hindi siya makakalabas ng kulungan. Tumango ako. Sama-sama nating gagawin ito. Tiningnan niya ako, ang mga mata ay naghahanap ng anumang senyalas ng pag-aalinlangan. Wala siyang nakita. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang folder at sinimulan kong basahin ang mga dokumento. Ang pangalan ni Andrea Villanueva, ang pinsan ni Marco, ay isa lamang sa mga pangalan sa listaan.
May iba pa mga babae, mga lalaki, mga kabataan. Lahat sila ay namatay sa komplikasyon. Lahat sila ay mga biktima. At lahat sila ay may mga pamilya na hindi alam ang totoo. Hahanapin natin sila. Sabi ko, ang boses ay matatag. Bisitahin natin ang mga pamilya. Sabihin natin sa kanila ang totoo. At kung hindi nila tayo paniwalaan? Tanong ni Marco. Gagawin natin ang lahat para kumbinsihin sila. Sagot ko. Dahil kung hindi natin sasabihin sa kanila sino pa, tumango si Marco at sa unang pagkakataon mula nang magkakilala kami, nakita kong isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Kaya pala, sabi niya, sinasabi ko sa iyo kanina na ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Bakit mo nasabi yon? Tanong ko naguguluhan. Dahil sa lahat ng mga taong nakilala ko, ikaw ang unang taong hindi tumakbo sa katotohanan. Ang unang taong humarap sa sakit ng iba nang hindi nagdadalawang isip. Tumigil siya, ang mga mata ay seryoso. Ang iyong ama ay nagpalaki ng isang matapang na babae, Selena. At iyon ay isang bagay na hindi maaring nakawin ng sinuman sa'yo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi dahil kay Dante, hindi dahil sa sakit na dulot niya sa akin, kundi dahil sa mga salitang yon sa unang pagkakataon sa mga linggo may nakakita sa akin. Hindi bilang biktima, hindi bilang asawang iniwan, kundi bilang isang babae na lumalaban. Ang aking ama, sabi ko, ang boses ay nanginginig, ay isang simpleng tao. Hindi siya mayaman, hindi siya sikat. Pero tinuruan niya ako na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya, kundi sa kung ano ang handa niyang ipaglaban. At ano ang handa mong ipaglaban? Tanong ni Marco. Ang katotohanan, sagot ko. At ang mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. Tumango si Marco, at sa sandaling yon naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko inaasahan. Hindi ito tungkol kay Dante, hindi tungkol kay Salazar. Ito ay tungkol sa dalawang tao na sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan ay piniling lumaban. Kinabukasan 9 ng umaga, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Nerissa. Selena, kailangan kitang makausap. Na yon. Delikado na. Tumawag ako agad sa kanya. Sumagot siya, sa ikalawang ring ang boses ay nanginginig. Selena, si Dr. Salazar. May mga taong ipinadala siya. Mga lalaking nagtatanong tungkol sa isang babaeng kamukha mo. Nagtatanong sila sa ospital, sa mga tindahan, sa lahat ng lugar na pinupuntahan ko. Kalmahin mo ang sarili mo, Nerissa. Sabi ko, sinusubukan kong panatilihing mahinahon ang aking boses. Sino ang mga lalaking ito? Ano ang itsura nila? Hindi ko alam. Umiiyak na sabi niya. Pero natatakot ako, Selena. Natatakot ako na baka malaman nila ang tungkol sa akin. Natatakot ako na baka mahanap ka nila. Hindi nila ako mahahanap, matatag kong sagot. Hindi pa. Pero Selena, huminto siya, huminga ng malalim. Delikado na. Umalis ka na sa bansa. Iwanan mo na lahat, bago pa huli ang lahat. Tumahimik ako. Tiningnan ko ang bintana ng apartment ni Marco, ang mga ulap na mabagal na gumagalaw sa kalangitan. Sa labas ang mundo, ay patuloy na gumagalaw ang mga tao, ay pumapasok sa trabaho, ang mga bata ay pumapasok sa paaralan, ang mga buhay ay patuloy na umiikot. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo ako, isang babae na piniling harapin ang kanyang mga demonyo sa halip na tumakbo. Hindi ako tatakbo, Nerissa. Sabi ko, ang boses ay kalmado at matatag. Tama na ang pagtakbo. Nayan sila naman ang matatakot sa akin. Pero Selena, magtiwala ka sa akin. Putol ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pero hindi ako aalis. Hindi ko ipapakita sa kanila na kaya nila akong patakbuhin. Tumahimik si Nerissa at narinig ko ang paghikbi niya sa kabilang linya. Sige, mahina niyang sabi. Pero mag-ingat ka, Selena. Mangako ka sa akin. Oo, sagot ko. Nangangako ako. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumayo ako at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Selena na umiiyak sa banyo noong gabing malaman niya ang katotohanan. Ang babaeng ito ay may matigas na panga, may matalim na mata, may tibay ng loob na hindi niya alam na kaya niya. Hindi ka na matatakot,
Bulong ko sa sarili ko. Hindi ka na magtatago. Ngayon sila na ang matatakot sa'yo. Kinagabihan 11:47, nakaupo ako sa mesa sa apartment ni Marco, nag-aayos ng mga dokumento. Ang mga papeles ni Andrea Villanueva ay nasa harap ko. Ang kanyang mga medical record, ang kanyang death certificate, ang mga liham ng kanyang pamilya na humihingi ng hustisya. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko ang screen at nanlamig ang dugo ko. Ang numero ay hindi pamilyar, pero ang pangalan na lumabas sa screen ay nagpahinto sa aking paghinga. Tatay. Ang numero ng aking ama. Ang numero na patay na, ang numero na hindi ginamit mula nung siya ay pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang sinasagot ko ang tawag. Itinapat ko ang phone sa aking tenga at narinig ko ang isang boses na hindi ko inaasahan. Selena Agbayani? Ang boses ni Dr. Salazar. Natagpuan na kita. Mahina ning sabi ang boses ay puno ng malamig na katiyakan. At ngayon nakita ko na ang lahat ng ginagawa mo. Ang iyong mga pagbisita, ang iyong mga tanong, ang iyong mga kasinungalingan, ang lahat. Tumigil siya at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Tapusin na natin ito sa paraang gusto mo. Kung hindi ako lumabas ng ligtas, ipublish mo lahat ng ebidensya. Lahat. Kahit anong mangyari sa akin. Narinig ko ang sarili kong boses na kalmado habang sinasabi yon kay Nerissa sa kabilang linya. Pero sa loob parang may humihigpit sa dibdib ko. Hindi takot. Hindi. Ito ay determinasyon, ang uri na dumarating kapag alam ang wala ng atrasan. Selena, huwag mong gawin ito, hikbi ni Nerissa. Marco, sinabi niya bang delikado? Bakit ka pa rin pupunta? Dahil kung hindi ako pupunta, patuloy siyang manghuhuli ng iba, sagot ko habang inaayos ang aking damit. 3 buwan na ako nagtatago. 3 buwan kong pinapanood ang bawat galaw ko. Hindi na ako magtatago, Nerissa. Ngayon siya na ang haharap sa akin. Pero, Nerissa, putol ko ang boses ay lumambot. Kung may mangyari sa akin, alam kong gagawin mo ang tama. Yan ang tanging kailangan kong malaman. Tumahimik siya saglit. Narinig ko ang paghikbi niya pero nang magsalita siya, ang boses niya ay matatag. Sisiguraduhin kong malaman ng lahat ang katotohanan, Selena. Ipinapangako ko. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may suot na itim na damit, simpleng buhok at mga matang hindi na natatakot. Hindi na ito ang Selena na umiiyak sa banyo ng ospital. Hindi na ito ang Selena na halos mamatay sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ito ang Selena na handang tapusin ang lahat. Mula sa kabilang kwarto narinig ko ang mga hakbang ni Marco. Pumasok siya na may dalang isang maliit na aparato, isang recording device na kasing laki ng butones. Naka-install na. Sabi niya ang panga ay nakatikom. Ilalagay mo ito sa ilalim ng iyong kwelyo. Ang signal ay diretso sa aking telepo. Maririnig ko ang lahat. Kinuha ko ang aparato at tiningnan ito. At ang mga pulis, naka-standby na sila 2 kilometro mula sa warehouse. Sagot ni Marco. Sa sandaling marinig kong binanggit niya ang mga biktima o ang operasyon, magbibigay ako ng senyales. Pero Selena, huminto siya, ang mga mata ay naghahanap ng sa akin. Ito ay bitag. Alam mong bitag ito? Tiningnan ko siya. Sa loob ng ilang linggo nakita ko kung paano nagbago ang tingin ni Marco sa akin. Mula sa isang abogado na nag-aalangan, hanggang sa isang kakampi na handang ipagsapalaran ang lahat. At sa gabing ito, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan pag-aalala. Oo, alam ko. Sagot ko, ang mga labi ay gumuhit ng isang malamig na ngiti. Kaya nga ako pupunta. Kumurap si Marco at sa unang pagkakataon nakita kong ngumiti siya ng bahagya. Hindi ka ba natatakot? Natatakot ako, pag-amin ko. Pero mas natatakot ako sa ideya na manatiling biktima habang buhay. Mas natatakot ako na mamatay na hindi ko manang nasubukang lumaban. Tumango si Marco at inilagay ko ang aparato sa ilalim ng aking kwelyo. Ang malamig na metal ay dumampi sa aking balat at sa sandaling yun naramdaman kong lumakas ang aking tibok ng puso. Hindi dahil sa takot, dahil sa adrenaline. Tara na! Sabi ko. Ang warehouse ay nakatayo sa gitna ng isang walang laman na lote sa labas ng Quezon City. Ang mga ilaw nito ay madilim. Ang mga bintana ay may rehas na bakal. Sa labas,
Dalawang sasakyan ang nakapark, isang itim na SUV at isang lumang pickup truck. Humarap ako sa driver na si Marco. Dito ka na lang, hintayin mo ang senyales. Selina? Nilingon niya ako, ang mga mata ay may hindi maipaliwanag na emosyon. Mag-ingat ka. Tumango ako at bumaba ng sasakyan. Ang hangin sa labas ay malamig, may amoy ng alikabok at kalawang. Nilakad ko ang daan patungo sa pinto ng warehouse. Ang bawat hakbang ay sinasabayan ng tibok ng aking puso. Binuksan ko ang pinto. Sa loob ang warehouse ay halos walang laman. Mga lumang kahoy, mga kalawanging metal, at sa gitna isang upuan at isang mesa. At sa likod ng mesa, nakaupo si Dr. Ramon Salazar. Nakasuot siya ng puting damit, ang kanyang buhok ay maayos na nagsuklay. Sa kanyang tabi, nakatayo ang dalawang lalaki. Malalaki, nakaitim, ang mga mata ay walang emosyon. At sa isang sulok, si Greg, ang lalaking nakita ko sa ospital noong gabing yon. Pumalakpak si Salazar nang makitang pumasok ako. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Selina Agbayani, sabi niya, ang boses ay puno ng paghanga. Ang babaeng dapat ay patay na, pero heto ka buhay at maganda pa rin. Tumayo ako ng tuwid, hindi nagpahalata ng takot. Hindi ako madaling patayin, doktor. Hindi tulad ng mga biktima mo. Kumunot ang no ni Salazar, pero mabilis na bumalik ang kanyang ngiti. Matapang. Gusto ko yan. Mas madaling basagin ang mga matatapang, mas marami silang ipinagmamalaki na mawawala. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa bawat galaw ko. Alam mo, nung una kitang makita sa ospital, naisip ko isa na namang babaeng uubusin. Ang mga asawang naghihirap para sa kanilang mga mahal sa buhay. Napakadaling manipulahin. Napakadaling gamitin. Tulad ng ginawa mo sa iba? Tanong ko, ang boses ay malamig. Natawa si Salazar. Ang iba? Oo. Marami na akong nakita. Sa loob ng 15 taon higit sa 20 pasyente ang dumaan sa aking mga kamay. Mga mahihina. Mga walang silbi sa lipunan. Mga taong hindi makapag-ambag ng anuman sa mundo. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakakatakot na liwanag. Pero ginawa ko silang kapaki-pakinabang. Ang kanilang mga organo ay nagligtas ng buhay ng mga mahahalagang tao. Mga politiko, mga negosyante, mga taong may ambisyon. Sila ang dapat mabuhay, hindi ang mga walang kwentang nilalang na yon. Naramdaman kong kumulo ang dugo ko. Ikaw ay hindi doktor. Ikaw ay isang mamamatay tao na may stethoscope. Nanlamig ang mukha ni Salazar. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang ngiti. Ingatan mo ang iyong mga salita, Selina. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang nasa likod ko. Ang mga taong ito, ang mga bumibili ng mga organo, sila ang nagpapatakbo ng bansang ito. At hindi nila ako pababayaan. Hindi ba? Numiti ako, ang aking mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Nasaan sila ngayon, doktor? Bakit ikaw lang ang nandito, kasama ang mga alalay mong ito? Kumunot ang no ni Salazar at sa sandaling iyon nakita ko ang isang kisap mata ng pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang malaman yon. Alam ko na, sagot ko. Alam ko na wala na sila sa tabi mo. Alam ko na noong nagsimula kang magkamali, noong nagsimula akong magtanong, tumalikod na sila sa'yo. Ngayon nag-iisa ka na. Tumahimik ka. Sigaw ni Salazar, ang kanyang mukha ay nagkukunot. Wala kang alam. Wala kang ideya kung gaano kalawak ang aking network. Marahil? Sagot ko. Ang aking boses ay nanatiling kalmado. Pero alam ko na, ang iyong network ay hindi sapat upang protektahan ka ngayon. Tumawa si Salazar, isang tuyong tawa na walang saya. Ikaw ay matapang, Selina, pero ang tapang ay hindi sapat. Tingnan mo ang paligid mo, 2 lalaki na handang gawin ang anumang sabihin ko. At ikaw ay isang babae lamang na nag-iisa. Hindi ako nag-iisa, sagot ko. Kumunot ang no ni Salazar. Anong ibig mong sabihin? Bago ako makasagot,
Narinig ko ang isang malakas na putok, ang pinto ng warehouse ay nabuksan ng malakas. Ang mga ilaw ay bumukas at sa loob ng ilang segundo, ang lugar ay napuno ng mga pulis na nakauniporme. "Lahat kayo, huwag gumalaw!" Sigaw ng isang opisyal. Ang mga mata ni Salazar ay nanlaki. "Ano? Paano?" Pinalinggan ko siya at sa unang pagkakataon nang ngumiti ako ng totoo. "Narinig ko lahat, doktor, at na-record ko lahat." Ang kanyang mukha ay namutla. Ikaw ay nagplano ng lahat ng ito?" "Oo," sagot ko. "At alam mo ba kung bakit? Dahil sa loob ng 3 buwan, pinag-aralan ko ang bawat galaw mo, bawat kahinaan, bawat takot. At alam ko sa sandaling akala mong ikaw na ang nanalo, dun ka magkakamali." Ang mga pulis ay mabilis na kumilos. Ang 2 alalay ay dinakip. Si Greg ay nakahandusay sa sahig. Si Salazar ay hinilapalayo, ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa galit. "Wala kayong ebidensya. Wala kayong laban sa akin," sigaw niya habang hinihila siya. "Kilala ko ang mga tao. Kakausapin ko sila. Hindi ninyo ako makukulong." Lumapit ako sa kanya sapat na malapit upang marinig ko ang kanyang paghinga. "Alam mo ba kung sino ang nag-record ng lahat ng sinabi mo, doktor? Hindi lamang ang mga pulis. Ang aking abogado at ang kanyang telepono ay nakarecord sa lahat ng oras." Tumigil si Salazar, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala, ang takot. "Tapos na, doktor," sabi ko, ang aking boses ay kalmado. "Ang iyong laro ay tapos na." Pagkatapos ng lahat, dinala ako sa isang silid sa himpilan ng pulisya. Ang mga dokumento, ang mga recording, ang mga ebidensya, lahat ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang aking katawan ay pagod, pero ang aking isip ay malenaw. Pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mukha ay may ngiti. "Nagawa mo! Nagawa mo talaga!" Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon sa mga linggo, naramdaman kong huminga ako ng maluwag. "Hindi pa tapos. May isa pa akong kailangang harapin." Tumango si Marco, ang kanyang ngiti ay nawala. "Si Dante." Bago ako makasagot, tumunog ang aking telepono, si Nerissa. "Selina?" Mabilis na sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Kailangan mo malaman, si Dante." Nalaman niya ang tungkol kay Salazar. Narinig niya ang balita, at ngayon, "Ano, Nerissa?" Tanong ko, ang aking puso ay nagsisimulang bumilis. "Papunta siya sa warehouse. May dala siyang baril." Ang mundo ay tila huminto. Sa labas ng bintana, ang mga unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumikat, isang bagong umaga, isang bagong araw. Pero sa loob ko, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan. Si Dante, ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking nagtaksil sa akin, ang lalaking gusto akong patayin. At ngayon, papunta siya dito, may dalang baril. Tumingin ako kay Marco, ang aking mga mata ay matigas. Kailangan kong harapin siya. "Selina, wag," sabi ni Marco, ang kanyang kamay ay humawak sa aking braso. "Delikado. Hayaan mong hawakan ng mga pulis," umiling ako. "Hindi mo naiintindihan, Marco. Ang lahat ng ito, ang pagtakas, ang pagtatago, ang pagplano, ginawa ko ito para sa isang dahilan. Hindi lamang para sa hustisya, para sa akin. Para patunayan sa sarili ko na hindi na ako ang biktima." Huminga ako ng malalim. At kung hindi ko siya haharapin ngayon, hindi ako magiging malaya kailanman. Tiningnan ako ni Marco, at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, paghanga. "Sige," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. "Pero sasamahan kita." Tumango ako at sabay kaming lumabas ng himpilan. Sa labas, ang araw ay sumisikat na, ang mga sinag nito ay nagliliwanag sa mga lansangan ng Quezon City. At sa di kalayuan, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na paparating. Si Dante. Huminga ako ng malalim, inihanda ang aking sarili. Ang huling laro ay hindi pa tapos. Ang huling laban ay magsisimula na. Bumukas ng malakas ang pinto ng warehouse at doon siya nakatayo, si Dante, ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking nagtaksil sa akin. Ang baril sa kanyang kamay ay nanginginig, pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Ikaw, sinira mo ang lahat! Lahat!"
Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit. Hindi ako kumibo. Nakatayo lang ako sa gitna ng mga nagkalat na kahon at alikabok, hindi lumilingon, hindi umiiwas. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang babaeng natatakot. Hindi ako ang babaeng laging nagpapakumbaba. Hindi ako ang sumira, Dante. Mahinahon kong sagot. Ikaw ang sumira nung pinili mong ipagbili ang buhay ko. Ang kanyang kamay ay mas humigpit sa baril. Wala kang karapatan. Wala kang karapatang sirain ang lahat ng ginawa ko. Ang lahat ng ginawa mo? Natawa ako ng walang halahak. Ang lahat ng ginawa mo, ang pagpapanggap na may sakit, ang pagbebenta ng aking mga organo, ang pagpaplano ng aking kamatayan, yan ba ang gusto mong sabihin? Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, takot. Takot na sa wakas ay nakita na niya ang katotohanan. Wala na akong pera. Bulong niya, ang boses ay nanginginig na. Wala na akong bahay. Wala na akong Liza. Lahat nawala. Alam mo ba kung ano ang nawala sa akin? Hakbang akong palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may layunin. Lahat din. Pero hinted ko ito hiniling. Pinili mo ito para sa akin. Ang baril sa kanyang kamay ay bumaba ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Patawarin mo ako, Selena. Bigla siyang napaluhod. Ang baril ay bumagsak sa semento na may malakas na tunog. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Naluong ako sa sugal, nabaon sa utang. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tiningnan ko siya, ang lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay. Ang lalaking pinakasalan ko sa harap ng altar na nangako ng pagmamahal at katapatan. Ngayon nakikita ko siya kung sino talaga siya. Isang duwag na nagtatago sa likod ng mga dahilan. Hindi ka nalulung sa sugal, Dante. Sabi ko, ang boses ay kalmado pero matigas. Nalulung ka sa kasakiman. At ang kasakiman ay hindi dahilan para patayin ang asawa mo. Pero mahal kita. Sigaw niya, ang mga luha ay umaagos na. Mahal kita, Selena. Ikaw ang lahat sa akin. Hindi mo ako minahal. Umiling ako. Kung minahal mo ako, hindi mo ipagbibili ang buhay ko. Kung minahal mo ako, hindi mo gagawing negosyo ang pagkamatay ko. Bago pa siya makasagot, narinig ko ang mga yabag na paparating. Si Erlinda, ang aking biyenan, ay sumugod sa loob ng warehouse. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Huwag mong saktan ang anak ko, sigaw niya. Niyakap si Dante na parang isang batang nagtatago sa palda ng ina. Ako ang may kasalanan. Ako ang nag-udyok sa kanya. Tiningnan ko si Erlinda, ang babaeng minsang tinawag akong biyaya ng pamilya, ang babaeng umiyak sa harap ko nung sinabing may sakit ang kanyang anak. Ang babaeng nagplano ng aking kamatayan kasama ng kanyang anak. Erlinda? Sabi ko, ang boses ay puno ng awa sa halip na galit. Hindi mo ba alam, ang pagmamahal mo sa anak mo ay naging dahilan para mawala ang pagkatao niya? Napatingin sa akin si Erlinda, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ginawa ko lang ang lahat para sa kanya. Ina ako, tungkulin kong protektahan ang anak ko. Protektahan? Natawa ako ng mapait. Itinuro mo sa kanya na okay lang ang pumatay? Itinuro mo sa kanya na ang buhay ng iba ay pwedeng ipagbili? Yan ba ang tawag mong proteksyon? Bago pa man makasagot si Erlinda, narinig ko ang mga yabag ng mga pulis na pumasok sa warehouse. Ang mga ilaw ay bumukas at sa loob ng ilang segundo napuno ang lugar ng mga nakaunipormeng opisyal. Lahat kayo, huwag gumalaw! Sigaw ng isang opisyal. Si Dante ay sinunggaban ng 2 pulis. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nilagyan ng posas. Si Erlinda naman ay hinilapalayo, ang kanyang mga sigaw ay pumupuno sa hangin. Selena, patawarin mo ako. Mahal kita. Mahal talaga kita. Sigaw ni Dante habang hinihila siya palayo. Tumayo ako doon. Pinapanood siyang dinadala palayo. Hindi ako umiyak. Hindi ako nanginig. Sa halip, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, kapayapaan. Nung mahal kita, handa akong ibigay ang buhay ko para sa'yo. Sabi ko, sapat na malakas para marinig niya. Pero hindi mo ito pinahalagaan, mayon hindi na kita kilala.
Ang huling tingin niya sa akin ay puno ng pagsisisi, pero hindi ko alam kung totoo yon o isa na namang pagpapanggap. Hindi na mahalaga. Lumabas ako ng warehouse at sinalubong ako ng sikat ng araw. Ang init nito ay dumampi sa aking balat, parang isang mainit na yakap. Huminga ako ng malalim, ang unang malalim na hininga sa loob ng maraming buwan. Nakita ko si Marco na nakatayo sa labas. Ang kanyang mukha ay may ngiti. "Tapos na," sabi niya. Tumango ako. "Oo, tapos na." 3 buwan ang lumipas. Ang araw ng pagdinig ay dumating ang araw na haharapin ko muli ang mga taong nagtaksil sa akin. Pero sa pagkakataong ito, nasa likod sila ng rehas. Umupo ako sa harap ng korte, nakatingin sa kanila sina Dante, Erlinda, Dr. Salazar, Greg at Liza. Ang mga taong minsan kong pinagkakatiwalaan. Ang mga taong nagplano ng aking kamatayan. Ang hukom ay nagbasa ng hatol. Dante Villarreal sa kasong pagtatangka ng pagpatay at pagbebenta ng organ kayo ay sinintensyahan ng 20 taon ng pagkabilanggo. Ang mukha ni Dante ay namutla. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero hindi ako kumibo. Erlinda Villarreal sa kasong pakikipagsabuatan sa pagtatangka ng pagpatay kayo ay sinintensyahan ng 12 taon ng pagkabilanggo. Si Erlinda ay napasigaw, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas. Hindi ako dapat makulong. Ginawa ko lang ito para sa anak ko. Pero hindi pinansin ng hukom ang kanyang mga sigaw. Dr. Ramon Salazar, sa kasong pagpatay ng maraming tao at pagbebenta ng organ kayo, ay sinintensyahan ng 30 taon ng pagkabilanggo, ang pinakamataas na parusa na pinapayagan ng batas. Si Salazar ay nakatayo doon, ang kanyang muka ay walang emosyon. Pero nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Greg Navarro at Liza Fernandez, sa kasong pakikipagsabuatan at patatago ng krimen kayo, ay sinintensyahan ng 5 taon ng pagkabilanggo bawat isa. Nang marinig ni Liza ang hatol, napasigaw siya. "Dante, sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman dito. Sabihin mo sa kanila." Pero hindi man lang siya tiningnan ni Dante. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas ako ng korte. Ang araw ay sumisikat, ang langit ay malinaw, parang isang bagong simula. Naramdaman ko ang isang yakap si Nerissa. "Nagawa mo?" Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Nakalaya ka na!" Numiti ako, ang unang ngiti na totoo at mainit pagkatapos ng lahat. Hindi lang ako ang nakalaya, Nerissa. Lahat tayo. Hawak niya ang aking kamay at sa unang pagkakataon, naramdaman kong tunay akong malaya. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng isang sobre. Ang sulat ay mula sa bilangguan mula kay Dante. Umupo ako sa aking sala, hawak ang sulat sa aking kamay. Ang timbang nito ay parang 1,000 bato. Binuksan ko ito at nagsimulang basahin. "Mahal kong Selena, alam kong hindi mo nababasahin ito, pero kailangan kong isulat ito. Kailangan kong sabihin sa'yo na pagsisisihan ko ang lahat ng aking nagawa. Hindi ko alam kung paano ako naging ganito. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Ngunit alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo, pero kung may isang pagkakataon pa ako, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Patawarin mo ako, Selena. Patawarin mo ako sa lahat." Tumigil ako sa pagbabasa. Ang kanyang mga salita ay parang lason, matamis sa simula, pero nakamamatay sa huli. Alam ko na ang lalaking ito. Alam ko ang kanyang mga kasinungalingan. Alam ko ang kanyang mga pagpapanggap. Marahan kong tinupi ang sulat. Pagkatapos dahan-dahan, pinunit ko ito sa maraming piraso. Ang mga piraso ng papel ay nahulog sa sahig, parang mga tuyong dahon sa taglagas. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Sa halip, nakaramdam ako ng isang bagay na mas mahalaga, kalayaan. Tumingin ako sa bintana. Nakita ko si Marco na nakatayo sa dulo ng daan, naghihintay. Ang kanyang ngiti ay mainit, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Huminga ako ng malalim at nangumiti. Pagkatapos binuksan ko ang pinto at humakbang ako patungo sa sikat ng araw, patungo sa aking bagong buhay. Hindi ako lumingon. 1 taon na ang nakalipas.
Ngunit parang kahapon lang nang ako'y nakatakas mula sa bingit ng kamatayan. Ngayon nakatayo ako sa likod ng podium nakaharap sa daan-daang mga babaeng may mga mata na puno ng takot, pag-aalinlangan at kaunting pag-asa. Ang parehong mga mata na nakita ko sa salamin, 1 taon na ang nakalipas. Huminga ako ng malalim, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang papel ng aking talumpati. Ngunit hindi ko ito tiningnan. Hindi ko kailangan. Ang kwentong ito ay nakaukit sa bawat hibla ng aking pagkatao. Magandang umaga sa inyong lahat! Simula ko, ang aking boses ay matatag kahit na ang aking puso ay mabilis na tumitibo. Ang pangalan ko ay Selina Agbayani at ako ay isang babaeng halos mamatay sa mga kamay ng taong minahal ko. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa akin. Nung ako ay nasa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, naisip ko na ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng lahat. Patuloy ko, ang aking boses ay lumalim. Akala ko, ang maging mabuting asawa ay ang ibigay ang lahat, ang aking oras, ang aking lakas, ang aking katawan, ang aking buhay. Akala ko, kung maghihintay ako ng sapat, kung magtitiis ako ng sapat, kung magmamahal ako ng sapat, lahat ay gaganda. Tumigil ako. Hinayaan kong lumutang ang mga salita sa hangin. Pero natutunan ko, ang pagmamahal sa iba ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng iyong sarili. Isang babae sa harap ang napaluha. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nang ininig ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Nakita ko ang aking sarili sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi dapat sumakit. Ang pagmamahal ay hindi dapat magdulot ng takot. Ang pagmamahal ay hindi dapat magbuwis ng iyong pagkatao. Hindi ako perpekto. Nagkamali ako. Naniniwala ako sa mga kasinungalingan. Pero natuto ako. At ngayon nandito ako. Buhay malaya at mas malakas kaysa dati. Ang mga palakpakan ay pumuno sa bulwagan. Ang tunog nito ay parang musika, isang awit ng tagumpay laban sa dilim. Pagkatapos ng programa, habang ang mga tao ay nagkakanya-kanya na, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Selina? Lumingon ako. Si Nerissa, ngunit ibang Nerissa ito. Ang kanyang mga mata ay hindi na natatakot. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakaumbok. Nakasuot siya ngayon ng profesional na blazer, may ID na, may nakasulat na medical investigator. Nerissa, masayang bati ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang ganda mo, sobrang proud ako sa'yo. Hindi ako ang dapat na ipagmalaki. Nakangiting sabi niya, ikaw. Tingnan mo ang lahat ng ito. Ang pundasyon mo, ang mga babaeng natulungan mo. Hindi ko akalain na makakarating tayo dito. Mula sa isang yumaong nagbigay sa akin ng uniforme ng janitor hanggang sa isang medical investigator. Sabi ko, ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Tingnan mo kung gaano tayo kalayo. Numiti siya, ngunit may kislap ng ibang bagay sa kanyang mga mata. May isang taong gusto kong ipakilala sa'yo. Sinundan ko ang kanyang tingin. Sa sulok ng silid nakatayo ang isang batang babae, mga 25 taong gulang. Payat ang kanyang mga mata ay malaki at maingat. Nakasuot siya ng simpleng damit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Jasmine, tawag ni Nerissa. Halika rito. Ang batang babae ay lumapit ng dahan-dahan, ang kanyang mga hakbang ay nag-aalangan. Nang tumapat siya sa akin, nakita ko ang mga pasa sa kanyang braso bahagyang natatakpan ng mahabang manggas. Ngunit nakita ko pa rin. Ang aking puso ay napunit. Selina, ito si Jasmine, sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay malumanay. Siya ay kamakailan lang. Nakaligtas siya sa isang sitwasyon na katulad ng sayo. Ang mga mata ni Jasmine ay napulo ng luha. Hindi siya makapagsalita, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyong. Nakita ko ang aking sarili sa kanya. Ang parehong takot, ang parehong sakit, ang parehong pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa mundo. Dahan-dahan iniyunat ko ang aking kamay at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi siya umiwas. Hindi ka nag-iisa. Sabi ko, ang aking boses ay malumanay ngunit matatag.
Nandito kami para sa'yo. Si Jasmine ay napaiyak. Hindi ang marahas na iyak, kundi ang tahimik na pag-iyak ng isang taong sa wakas ay nakaramdam ng ligtas. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisingi. Sa loob ng 2 taon, bulong niya ang kanyang boses ay basag. Hindi ko alam kung may makikinig sa akin. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin. Naniniwala ako sa'yo, sabi ko ang aking mga mata ay diretso sa kanya. Dahil ako rin nandyan na. Alam ko ang pakiramdam na walang nakikinig. Alam ko ang pakiramdam na parang ikaw ay nag-iisa sa mundo. Pero hindi ka na nag-iisa, Jasmine. Hindi na. Nayakap ko siya. Ang kanyang katawan ay matigas sa una, ngunit unti-unti siya ay lumambot. Ang kanyang mga braso ay bumalot sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman kong may nagpapasalamat sa akin, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong nakaligtas. Pagkatapos ng mahabang yakap, humiwalay si Jasmine, pinunasan ang kanyang mga luha. Salamat, bulong niya. Salamat sa paggawa ng lahat ng ito. Salamat sa pagpapatunay na posible ang mabuhay muli. Tiningnan ko si Nerissa na nakangiti sa amin. Hindi ako ang gumawa nito, sabi ko. Tayo, lahat tayo. Ang hapon ay lumipas ng tahimik. Nagulat ako dito kasi di ko naman alam kung pagkatapos ng lahat ng mga programa, pagkatapos ng lahat ng mga pakikipag-usap, natagpuan ko ang aking sarili na naglalakad sa isang park. Ang parehong park kung saan ako madalas tumakbo noong bata pa ako, noong buhay pa ang aking ama. Ang araw ay papalubog na. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi malamig na nakakapagpalamig. Malamig na nagbibigay buhay. Selina, lumingon ako. Si Marco, naglalakad papalapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang coat. Ang kanyang mukha ay may ngiti. Hindi ang formal na ngiti ng isang abogado, kundi ang mainit na ngiti ng isang kaibigan. Hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka rito? Sabi ko. Hindi ko alam na nandito ka. Nakangiting sabi niya. Natapos ko lang ang isang meeting sa may malapit. Nakita-kita mula sa malayo. Naglalakad kami ng magkatabi. Ang aming mga hakbang ay sabay sa tunog ng mga tuyong dahon sa semento. Ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay komportable. Ang uri ng katahimikan na nabubuo sa pagitan ng 2 taong nagkakaintindihan. Naisip mo na ba si Dante? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina. Ang tanong ay dumating ng hindi inaasahan, ngunit hindi ito masakit. Sa halip ito ay parang isang lumang sugat na sa wakas ay gumaling na. Tumigil ako sa paglalakad. Tumingin ako sa langit kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng lumitaw. Minsan, sagot ko, ang aking boses ay kalmado. Pero hindi na bilang asawa ko. Bilang isang aral, isang paalala kung gaano kahalaga ang sarili. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay maingat na pinag-aaralan ng aking mukha. At ano ang natutunan mo? Lugumiti ako. Na ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pagpapaalam hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Hindi ko siya pinatawad para sa kanya. Pinatawad ko siya para sa akin, para makalaya ako. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Bihira ang ganyang karunungan. Hindi karunungan, pag-iling ko. Karanasan. Ang sakit ay nagtuturo sa'yo ng mga bagay na hindi kayan ituro ng kagalakan. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi sinasabi, ngunit hindi ito nakakabagabag. Ito ay isang katahimikan na nagsasabi ng lahat. Nerissa ang nagdala sa akin dito, sabi ko binabago ang paksa. May nakilala akong babae, si Jasmine. 25 taong gulang pa lamang. Halos mamatay sa parehong paraan. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Narinig ko. Ang kaso niya ito ay mas malala. Ang mga taong ito, walang konsensya. Pero siya ay buhay, sabi ko, at hindi na siya mag-iisa. Yan ang mahalaga. Tumigil si Marco at hinarap ako. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may init sa mga ito.
Selina, maaari ba kitang tanungin na isang bagay? Oo naman. Masaya ka na ba? Ang tanong ay tumama sa akin ng malalim. Tiningnan ko siya, ang taong nakatayo sa tabi ko sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Ang taong naniwala sa akin nung wala nang naniniwala. Ang taong hindi nagmadali, hindi nagpilit, ngunit palaging nandyan. Oo, sagot ko, ang aking boses ay taos puso. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, masaya na ako. Hindi dahil sa wala ng sakit, kundi dahil natutunan ko ng mamuhay kasama nito. Natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas upang harapin ito. Numiti siya, ang ngiti na yon na nagpapainit sa aking puso. Ganon din ang natutunan ko mula sa iyo. Pinagpatuloy namin ang aming paglalakad. Ang aming mga anino ay humahaba sa liwanag ng papalubog na araw. Walang mga pangako, walang mga deklarasyon. Ngunit may isang bagay sa pagitan namin na hindi kailangan ng mga salita, isang pangunawa na. Ang pinakamalalim na relasyon ay hindi ang mga nagmamadali, kundi ang mga lumalaki ng natural. Tulad ng isang puno na ang mga ugat ay unti-unting sumasama sa lupa. Pag-uwi ko sa aking apartment, ang aking bagong apartment sa isang tahimik na lugar ng Quezon City, binuksan ko ang pinto at pumasok sa katahimikan. Ito ay isang maliit na lugar, ngunit ito ay akin. Ang bawat piraso ng muebles, ang bawat libro sa istante, ang bawat halaman sa bintana, lahat ay pinili ko. Lahat ay para sa akin. Umakyat ako sa balkona. Ang tanawin ng lungsod sa gabi ay kumikislap sa harap ko. Libu-libong ilaw, libu-libong buhay, libu-libong kwento. Sa isang taon na ang nakalipas, halos mawala ang aking kwento. Ngayon, ito ay isa sa mga ilaw na iyon, maliit, ngunit kumikinang. Hinawakan ko ang aking leeg, ang kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama bago siya mamatay. Ang maliit na gintong puso na laging kasama ko na hindi ko kailanman hinubad kahit noong mga panahong yon na halos mawala na ako ng pag-asa. Tumingin ako dito. Ang metal ay malamig sa aking mga daliri. Naaalala ko ang aking ama, ang kanyang mga kamay, ang kanyang ngiti, ang kanyang boses. Selina, lagi niyang sinasabi, ang isang babae ay hindi mahana. Ang isang babae ay isang puno yumuyuko sa hangin, ngunit hindi nabubuwal. Ang lakas ay hindi sa kung gaano kakatigas. Ang lakas ay sa kung gaano kakayang yumuko at bumangon muli. Napangiti ako, ang mga luha ay tumutulo sa aking mga mata, hindi malungkot na luha, kundi mga luha ng pasasalamat. Tama ka, Tay. Bulong ko, ang aking boses ay puno ng damdamin. Hindi ako naging mahana. Natutunan ko lang na maging malakas. At natutunan ko na ang pagmamahal, ang totoong pagmamahal ay hindi nangangailangan sa akin na mawala ang aking sarili. Ang totoong pagmamahal ay nagpapakita sa akin kung sino talaga ako. Tumingin ako sa malayo sa abot-tanaw, kung saan ang langit ay nagsisimula ng lumiwanag. Ang unang sinag ng araw ay sumisikat, isang bagong umaga, isang bagong araw, isang bagong pagkakataon. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay malamig at sariwa. Ang aking puso ay magaan. Ang aking isip ay malinaw. Hindi na ako ang babaeng handang ibigay ang lahat para sa isang taong hindi karapat-dapat. Hindi na ako ang babaeng naniniwala na ang pagdurusa ay bahagi ng pagmamahal. Hindi na ako ang babaeng natatakot na mag-isa. Ako si Selina Agbayani. Ako ay isang nakaligtas. Ako ay isang babaeng natutunan na ang pinakadakilang pagmamahal, ang pagmamahal na dapat munang matutunan, ay ang pagmamahal sa sarili. Nang walang pagmamahal sa sarili, walang tunay na pagmamahal na maibibigay sa iba. At sa wakas natutunan ko na iyon, sa wakas malaya na ako. Mga mahal kong tagapakinig, narating na natin ang dulo ng mahabang paglalakbay ni Selina. Naiwan tayong nakatayo sa tabi niya habang pinagmamasdan ng pagsikat ng araw, isang imahe ng pag-asa na tila hinihintay natin kasama niya mula pa sa simula. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang mga huling kabanata ng kwentong ito, may mga gabing hindi ako makatulog.
Iniisip ko si Selena, ang babaeng nakahiga sa ospital na yon, ilang minuto na lang ang layo sa kamatayan, hawak ang kamay ng taong nagplano ng kanyang pagkalipol. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili, paano kung ako ang nasa kalagayan niya? Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buo ang siya palang naghahabi ng bitag para sa akin? May isang eksena na hindi ko malilimutan, ang sandaling yon nang tumakbo si Selena sa lusutan ng basura, nakasuot ang uniforme, ipinahiram sa kanya ni Nerissa. Sa isang banda ito ay pagtakas, ngunit sa mas malalim na pagtingin ito ay hindi pagtakas. Ito ang unang hakbang niya pabalik sa kanyang sarili. Sa bawat hakbang na papalayo sa ospital na yon, papalapit siya sa katotohanang hindi niya kailangang maging biktima habang buhay. Naisip ko sa ating pang-araw-araw na buhay, ilan sa atin ang natutong makontento na sa mga sitwasyong nagpapaliit sa atin. Hindi naman laging kasing grabe na kay Selena, ngunit may mga pagkakataon na tila ba nakalimutan na natin ang ating halaga. May mga relasyon tayong pinanatili kahit alam nating hindi na tayo pinahahalaga. May mga trabaho tayong tiniis kahit nilalaso na tayo ng stress. May mga ugali tayong binitbit kahit alam nating unti-unti na tayong sinisira. Ang kwento ni Selena ay nagturo sa akin na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pagkilala na hindi ka dapat maging basahan ng sinuman, na ang iyong buhay ay hindi dapat ihandog sa mga taong hindi kayang pang-alagaan ito, na ang pagtulong sa iba ay hindi nangangahulugang kalimutan na ang iyong sariling pangarap, iyong sariling kaligayahan. Sa inyong mga nakikinig na yon, saan man kayo naroroon sa loob man ng sasakyan, habang pauwi sa kwarto, habang nagpapahinga, o sa opisina habang nagtatrabaho, nais kong itanong sa inyo, meron ba kayong kakilala na tulad ni Selena? O baka naman kayo mismo ang nasa ganoong sitwasyon? Yung tipong alam ninyong may mali, alam ninyong hindi na kayo dapat manatili. Ngunit natatakot kayong umalis dahil sa nakasanayan, dahil sa takot na mag-isa, dahil sa mga pangakong paulit-ulit na sinira. Kung kayo man ay nasa ganoong kalagayan, nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa, at nais kong malaman ninyo na ang pag-alis ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay tanda ng pagkilala sa inyong halaga. Ano sa tingin ninyo? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Selena, magagawa ba ninyo ang kanyang ginawa? O mananatili ba kayo dahil sa takot? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga pinagdaanan dito sa ating komunidad. Meron tayong espasyo para sa inyong mga tinig, at kung ang kwentong ito ay nakatuuhod sa inyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share upang marating nito ang iba pang nangangailangan ng paalala na kaya nilang bumangon muli. Naway pagpalain kayo ng mas mapayapang puso, mas malinaw na isipan, at mas matatag na paninindigan. Naway lagi ninyong tandaan na ang inyong buhay ay hindi dapat ihandog sa mga taong hindi kayang ituring kayo bilang kayamanan. Titulo ng kwento, Ang Babaeng Tumakas sa Sariling Libing. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa inspirasyon mula sa mga totoong buhay na kwento ng mga taong nakaranas ng katulad na pagsubok. Iniaalay ito sa lahat ng nagpapatuloy sa kabila ng sakit, sa lahat ng natutong magmahal, muli pagkatapos masaktan, at sa lahat ng nagnanais na mahanap ang kanilang sariling kalayaan. Paalala ang mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayang manira o manghusga ni numan. Ang kwento ay nilikha para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang produksyong ito ay natatangi at orihinal. Ito ay maingat na binuo, inedit at sinuri. Lahat ng karapatan ay pag-aari ng channel na ito. Mangyaring wag i-re-upload o kopyahin ng walang pahintulot.